Nasa tarangkahan pa lang si Shaira ng kanilang bahay, dinig na niya ang malanding tawa ni Vanji, ang sekretarya ni Arthur na lihim nitong karelasyon. Lihim dahil hindi naman alam ng marami, maging magulang ng lalaki. Una niya itong nakitang magkapatong sa mesa ay noong first anniversary nila ni Arthur. Doon niya na lamang babae nito ang sekretarya. Bukod kay Vanji, may Beatrice pa si Arthur. Nalaman niya rin iyon nang minsang naiwan ni Arthur ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa at bigla iyong tumunog. Nakita niyang pangalang Beatrice. Tinawagan niya ito at nakipagkita. Doon inamin ng babaeng may relasyon ng dalawa na walang kamalay-malay na may asawa na pala si Arthur at siya yun. Kaya naman inamin niya kay Beatrice na may asawa na si Arthur at pinakita pa ang wedding picture nilang dalawa. Dahil dito, hiniwalayan ito ng babae at nagpakalayo. Pero napakadaling maghanap ni Arthur ng kapalit dahil buwan pa lang may idinidate na naman ito. At sa puntong yon, wala na siyang nagawa pa kundi magbulag-bulagan na lang sa mga nakikita. Marahan siyang humakbang upang tunguhin ang dalawa sa kusina kung saan pinagmumulan ng hagik-gik ng babae. Kilala niya si Vanji dahil hindi lang naman isang beses nito iyon dinala sa kanilang bahay at nagpapakalunod sa ligaya. Makailang beses na rin niyang nakita sa ganitong eksena ang dalawa pero wala siyang magawa. Masakit na binabaliwala ni Arthur ang kanyang damdamin bilang asawa at ina ng kanilang anak. Subalit ano nga ba ang karapatan niyang magalit? Kailanman hindi siya nito binigyan ng karapatang magselos. Malinaw sa kanyang pinakasalan lamang siya nito dahil sa katawan niya at mas lalong nagpakasal siya rito para sa karangyaan at pera. Ulila na siyang lubos at may isang kapatid na nag-aaral at madalas pang madala noon sa hospital. Naalala niya pa ang sinabi ng kanyang ina noong ito'y nabubuhay. Dating nanunungkulan sa pamilyang Morales. Anak, huwag kang magmamahal sa taong hindi ka kayang mahalin at pahalagahan. Higit sa may mga pera. Ang iyong ama napakayaman niya. Pero dahil mahirap ako, hindi tanggap ng kanyang pamilya. Kaya namatay siyang wala man lang iniwan sa atin na kahit 5 duling. Tandaan mo ang sinabi ko, anak. Pagpapaalala ni inay noong ito ay buhay pa. Siguro kasi nakikita ng kanyang ina na may pagtingin siya sa amo. Katiwala ang kanyang ina ng pamilyang Morales na napapabilang sa may mga kaya at maimpluwensyang pamilya dito sa San Lorenzo. Pero sa tuwing makikita niya si Arthur, hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Buong paghanga niya pang inamin na mahal ito sa kabila ng pagiging playboy. Aaminin niyang bukod sa pera nito, hinangad niya ring mahalin ng isang Arthur. Pero masakit dahil iisa lang ang kailangan nito sa kanya, ang katawan niya. Inamin sa kanya ng lalaki na tanging yun lang ang nais sa kanya at wala ng iba. At dapat niyang ipagpasalamat na siya'y maalindog at may hawak na alas kaya hindi siya mapaalis sa buhay nito. Ang kanilang anak ni Arthur na si Gavin. At ngayon, sa tuwing may ganitong eksena, pinipilit niya na lang maging manhid. Napatikhim siya nang marating ang bukana ng komedor habang nakatingin sa dalawang naglilingkisan. Nakataas ang isang binti ng babae at nakasampa sa bewang ni Arthur. At syempre, magkadikit ang mga nguso. Ang sarap paliguan ng dalawa ng kumukulong mantika. Totoo nga kayang manhid siya sa dami ng nakikitang ganitong eksena. Gusto mo ba kaming panoorin, ha, Shaira? Nang uuyam na tanong ni Arthur nang makita siyang nakatayo di kalayuan sa dalawa. Umirap pa ang babae nang tumingin sa gawin niya. Arthur, wala ka man lang bang konting konsiderasyon? Nandito sa bahay si Gavin. Paano kung makita kayo? Pwede nyo naman niyang gawin sa banyo. Bakit dito pa talaga sa kusina? Nagtitimpi ang kanyang boses. Nagbaga ang mga mata ni Arthur. Nilapitan siya nito at piniga ang braso. At ano naman ang pakailam ko kung makita kami ni Gavin? Pwede ba, Shaira? Umalis ka na. Sinisira mo ang mood ko. Pagkatapos nitong sabihin yon, pinilipit nito ang kanyang braso tsaka itinulak siya ng lalaki. Sa lakas noon, napaupo si Shaira kaya napangisi si Vanji. Mami! Saktong nakita ni Gavin ang ginawa ng ama nito at nagtatatakbo palapit sa kanya at yumakap. Daddy, bakit niyo po sinasaktan ng mami ko? Sa sobrang galit ni Gavin, nilapitan nito ang ama at pinagsususuntok. Bad ka, sinaktan mo ang mami ko.
Bad ka! Ayaw na kitang maging daddy! Sumigaw si Gavin habang malakas na sinusuntok ang sariling ama. Kaya marahil galit ang kanyang anak kay Arthur dahil nakikita nitong hindi siya masaya sa piling ng kanyang asawa. Masyado itong mapanakit. Yaya, sigaw ni Arthur at agad namang lumapit ang takot na si Yaya Saling. Yakap niya noon si Gavin. Ikulong mo sa basement ang batang to. At ikaw babae, hintayin mo ko sa kwarto. Naiintindihan mo? Gigil ang boses ni Arthur nang pigain ang kanyang panga. Pinigilan niya si Yaya dahil nagpumiglas ang anak niya. Yaya, wag! Gavin anak, mag-sorry ka sa daddy mo para hindi ka ikulong sa basement. Sumisigaw niyang saad na may halong pakiusap. Ayoko mami, hindi ako hihingi ng sorry sa kanya. Bad siya, sinasaktan ka niya. Sigaw ni Gavin na umiiyak. Binalingan niya si Arthur. Arthur, ako na lang ang saktan mo. Huwag ang anak natin please, ako na lang. Pagmamakaawan niya sa asawa, ngunit tila wala itong narinig. Bagkus ay tinalikuran siya at hinarap si Vanji na bahagyang nakangisi dahil sa nakikitang eksena. Hinabol niya si Yaya habang dinadala si Gavin sa basement upang pigilan. Nang maabutan, niyakap niya ang anak at pakargang dinala sa sarili nitong kwarto. Anak, huwag kang lalabas dito ha. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang pinto. Akong bahala sa daddy mo, okay? Kausap niya sa anak habang kinakalma ang pag-iyak nito sa takot. Minsan nang ikinulong ni Arthur ang anak sa basement at nagkasakit ito kaya ayaw niya na iyong maulit. Paglabas niya ng kwarto ni Gavin, saktong dumating si Arthur at galit na galit. Marahas siyang hinawakan sa braso at dinala sa kanilang silid. Pabali siyang inihiga sa ibabaw ng kama. Tsaka marahas na hinablot ang kanyang mga suot. Napasigaw na lang siya sa sakit nang marahas siya nitong pasukin. Puno ng parusa ang bawat halik nito na nagiiwan ng marka sa katawan niya. At pagkatapos, tsaka lang mahihimasmasan ng lalaki. Ganto siya tratuhin ng asawa. Wala nang bago sa kanya. Pero sa kabila nito, mahal niya pa rin si Arthur at hindi iyon binago ng panahon. Matapos ang namagitan sa kanilang dalawa, marahan itong hinaplos ang magkabila niyang pisngi. Puno ng pagnanasa. Pinahid nito ang kanyang mga luha at muli siyang hinalikan sa labi. Hindi na ito marahil galit, kaya puno na ng pasuyo ang sumunod nitong haplos na bumuhay na muli sa kanyang mga laman. Walang nanulas sa kanyang mga labi, maliban sa impit na ungol nang muli siyang dalhin ni Arthur sa paraiso. Matapos ang pangalawang round, ay nakangiti na itong nagbihis. Aminin man o hindi ni Arthur na kahit ilang beses pa itong mambabae, tanging siya lang ang kayang magpatid ng uhaw nito. Masakit ang kanyang ibabang parte na inalaul ni Arthur kaya nakatulog siya. Madilim na nang siya ay magising. Mabilis siyang napabalikwas ng bangon upang tunguhin ang kanyang anak sa kwarto. Nagulat pa siya nang maramdamang nakabihis na siya. Sa pagkakatanda niya, wala siyang suot ng makatulog. Yaya, si Gavin. Paglabas ay tanong niya kay Yaya Saling. Nasa garden po, kasama si Sir Arthur. Bumaba siya ng hagdan tuloy-tuloy sa labas. Nakita niyang nakakandong si Gavin sa ama nito at nakangiti ang anak niya. Ganoon lang kadaling napahinuhod ni Arthur ang anak nila. Marahil ay binilog nito ang ulo ni Gavin kaya okay na uli ang dalawa. Ang sumunod na eksena ay nagtatawanan na ang mga ito. Ganitong pamilya sana ang nais ni Shaira. Pero kahit anong bait pa ni Arthur pagkatapos, ay alam niyang hindi na mawawala sa isip ng kanyang anak ang ginawa nitong masama. Mahal niya lang si Gavin, kaya nagtitiis siya sa poder nito. At isa pa, mahal niya rin ang asawa. Ang dapat mawala sa landas nila ay si Vanji. Kaya naman, isang plano ang nabuo sa kanya. Oh, anong sadya natin at naligaw ka? Panay ang nguya ni Mirasol ng bubblegum na sinusundan ng paghit-hit ng sigarilyo. Si Mirasol ay kilala niyang bugaw na kumikita ng malaking komisyon sa mga babaeng nakukuha nito. Maliban sa illegal nitong trabaho, marami din itong hawak na tao. Pwedeng kriminal na mga pugante. Nakilala niya ito sa pinanggalingang lugar, ang squatter area. Nanihinagip, ayaw niya nang balikan pa. At nandito siya ngayon sa teritoryo ng babae dahil may ipaliligpit siyang babae, si Vanji. Gusto niya ng maayos na pamilya. At matutupad lang yon kung walang higad na katulad nito. Kung walang nangaakit kay Arthur, hindi nito makukuha ang atensyon ng kanyang asawa.
kaya dapat lang na mawala ito. Tuturuan niya ng leksyon ng babae. Tatakutin niya ito. Nag-abot siya ng pera at larawan ng babae kaya napangisi si Mirasol. Naglaway at nanlaki ang mga mata nito sa lilibuhing tumambad sa harapan nito. "Bruno!" Tawag nito sa lalaking bato-bato ang katawan. "Boss!" Tanong agad ng lalaki. Nagsindi ito ng yosi at ibinuga sa kanyang harapan ng usok. May konting kaba siyang nararamdaman sa kanyang plano. Kaya nga lang, wala na itong atrasan. "Gusto kong takutin mo ang babaeng to. Yung hindi na babalik pa sa asawa ko. Malinis na trabaho at hindi madadawit ang pangalan ko." Wika niya kay Mirasol. Kinuha nito ang pera at inilagay sa drawer na makikita sa sulok ng makalat na silid. Upos ng sigarilyo, bote ng alak at may nakakasulasok na amoy. Dito nagtatago ang mga katulad nitong takot sa alagad ng batas. "Paano ba yan? Kulang ang perang binayad mo," sabi nito sa kanyang nakangisi. "Pero sige, ako nang bahala." Binalingan nito si Bruno at saglit nag-usap sa mga matang dalawa na may isinisenyas. Inabot ang larawan ni Vandy at kita niya ang pagnanasa sa mga mata ng lalaki at wala na siyang pakialam sa gagawin nito kay Vandy. Tanging nais niya lang mawala ito sa kanilang landas. Matapos ang kanilang usapan ni Mirasol, umuwi na siya na parang walang nangyari. Nang igarahin niya ang sasakyan, napansin niyang nasa bahay na ang asawa. Gabi na iyon at sa tansya niya, 9:00 na. "Saan ka galing?" Malamig ang baritonong boses ni Arthur ang bumungad sa kanya. Hinanap pa niya ang pinagmulan ng boses at sa dilim nakita niyang nakaupo ito sa sofa at halatang inaabangan siya. Hindi pa man nakakasagot sa tanong nito, tumayo na si Arthur at marahan ng ginawang hakbang palapit sa kanya. "May lalaki ka ba?" Kasabay nitong piniga ang panga niya. Galit ito at nagsiselos ang tono. Ganun talaga kapag gawain. Takot malamangan. "Arthur, nasasaktan ako." Reklamo niya't pilit inalis sa baba niya ang kamay nito. "Talagang sasaktan kita kapag di mo sinabi sa akin kung saan ka galing." Nanlaki na lang ang kanyang mga mata nang humaplos ang palad ni Arthur sa hita niya. Marahas niyang pinigilan ang kamay ng asawa pero napasinghap siya nang italikod nito sa pinto at ibinaba ang maliit niyang saplot. "Arthur, wala akong lalaki." "Tandaan mo to, Shaira. Oras na malaman kong may lalaki ka, parehas ko kayong papatayin." Nagbabanta ang boses nito bago ibinaling ang mukha niya paharap at sinibasib ng halikang labi habang marahas itong kumikilos sa likuran niya at wala na siyang nagawa pa. Kinabukasan, kasabay pa nilang mag-ina na mag-breakfast si Arthur. May pabulaklak pa nga ito paggising niya na labis ipinagtaka ni Shaira. Bumabawi ba ito? "Walang pasok si Daddy. Kaya mamamasyal tayo ni na Mami ngayon." Malambing ni sabi ni Arthur sa anak nila. "Talaga po, Daddy?" Tuwang-tuwa ang kanilang anak. Hindi man alam ni Shaira kung bakit parang mabait yata ngayon sa kanila si Arthur, hinayaan niya na lamang. Sasamantalahin na lang niya ang araw na iyon dahil bihira iyong mangyari. "How about you, Mami? Masaya ka bang mamasyal tayo?" Baling sa kanya ni Arthur nang hindi siya kumibo. "Arthur, alam kong alam mo kung anong gusto ko. Masaya kung may bonding tayo ng anak natin. Sana nga kami na lang ang priority mo at hindi ibang babae." Nawala ang ngiti nito sa labi at hinawakan siya sa kamay. "Sweetheart, huwag ka nang kumontra, okay?" May banta ang boses nito nang bahagyang pisilin ng kanyang palad. Ngumiti ito sa kanya ng matamis bago binalingan ng kanilang anak. Tinanong kung saan ito gustong mamasyal. Lingid kay Shaira, nagutos si Arthur sa isang tauhan nito upang alamin kung saan galing ang kanyang asawa sa nagdaang gabi. Gusto ni Arthur alamin lahat ng lakad ni Shaira at kung sino-sino ang mga nakakausap nito. Maging ang mga taong malalapit sa asawa, kailangan kilala at alam niya. Ayaw niyang may nililihim sa kanyang babae. At para na rin masigurong wala talagang lalaki ang kanyang asawa dahil kung mayroon man, madali para sa kanyang ipaligpit iyon. "Daddy, gusto ko po nun." Sa mall ay nagturo si Gavin sa mga gusto nito na agad namang binili ni Arthur para sa kanyang nag-iisang anak. Halos 3 oras, walang kapagurang nag-ikot ang bata hanggang sa nakaramdam ito ng gutom tsaka pa nag-ayang kumain. Kasalukuyan na silang nasa restaurant nang mag-vibrate ang cellphone ni Shaira. Ibig sabihin may tumatawag sa kanya.
Napasulyap siya sa asawa at abala ito sa pag-aatima kay Gavin. Nagpaalam siya saglit kay Arthur na magbabanyo upang doon kausapin kung sino man ang tumatawag. Kabado siya nang sagutin ang kanyang cellphone, lalo na nang mapag-alaman ng si Mirasol ang tumatawag sa kanya, na ang ibig sabihin nagawa na ng mga tauhan nito ang kanyang pinagagawa. Shaira, wala ka ng problema. Nagawa na ni Bruno ang pinapagawa mo. Bungad ni Mirasol. Hindi nga siya nagkamali. Gusto kong makita ang pruweba. Walang problema. Yun lang ba? Tumawa pa ang babae sa kabilang linya. Maya-maya, nakatanggap siya ng video mula kay Mirasol at nang buksan iyon, tumambad sa kanya ang dugo ang mukha ni Vanji. Mga hayop kayo! Kung sino man ang gumawa nito, sinisiguro kong higit pa rito ang gagawin ko sa inyo. Sigaw ng babae. Galit na galit pero sinampal ito ni Bruno. May takipang mukha ng lalaki para hindi makilala ni Vanji. At pagkatapos, inilagay sa sako ang babae sa kabila ng pagpupumiglas nito. Sige, tignan natin kung makaganti ka pa babae sa gagawin namin sa'yo. Tumatawang sabi ni Bruno. Sa takot nga ng babae nagmakaawa ito. Ngunit nagtawanan ng mga kriminal. Isinakay si Vanji sa likurang bahagi ng kotse habang nakabalot ng sako. Bago nagtapos ang video, nakita niyang itinapon sa ilog ng mga ito si Vanji. Hihintayin ko ang kakulangang bayad mo, Shaira. Kung hindi, ikakanta kita sa mga pulis na ikaw ang mastermind nito. Pananakot ni Mirasol. Nag-send kaagad dito ng bank account sa kanya at nagpadala na muli siya ng panibagong 10,000. Huwag ka nang tatawag sa akin kahit kailan, okay? Wika niya bago pinatay ang linya na hindi na ito hinayaang makasagot pa. Binura niya ang ebidensya na nasa kanyang cellphone tsaka lumabas na ng banyo. Pagbalik sa mesa, wala si Arthur. Sabi ng anak, may tumawag sa ama nito at lumabas saglit ng restaurant. Ipinagpatuloy na lamang nila ang pagkaing mag-ina. Mami, okay na po ba kayo ni Daddy? Nag-aalalang tanong sa kanya ng anak. Alam ni Shaira na hindi na mawala sa isip nito ang mga nagdaang araw na palagi silang nag-aaway ng ama nito. Sa totoo lang kasi, naawa siya sa kanyang anak na umaasa ng masaya at buong pamilya. Pero hanggat hindi nagbabago si Arthur, mananatiling hindi sila okay. Sir, nasa hospital si Vanji at may sumalbahe sa kanya kagabi. Nagulat si Arthur nang bumungad sa kanya ang tauhang si Rico. Ano? Bakit? Paano nangyari? Marahas niyang sigaw. May 2 lalaking dumukot sa kanya, sir, at sinaktan siya. Ayon sa investigasyon, malinis ang pagkakagawa. May piring ang mga mata ng dumukot sa babae at nakapatay lahat ng CCTV sa dinaraanan ng mga ito. Sa pagkakaalam ko, mga takas sa bilangguan ang dumukot kay Vanji at napagtiripan si Vanji. Matapos marinig ni Arthur ang salitang yun, agad sumugod sa hospital ang lalaki upang puntahan si Vanji. Magbabayad sa kanyang gumawa nito. Sinisiguro niya iyon. Sa matinding pag-aalala ni Arthur kay Vanji, nakalimutan na nitong may kasamang pamilya na iniwan lamang dito sa restaurant. Dumating ang lalaki sa hospital na walang mali ang babae. Nanginginig ang kanyang kalamnan nang makita ang sinapit nito. Naikuyom ni Arthur ang kanyang kamao. Vanji, aalamin ko ang gumawa sa iyo nito. Sinisiguro kong makakaganti ka. Galit na bulong ni Arthur. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Si Banjo ang nasa kabilang linya. Isa pa sa kanyang mga tauhan. Anong balita? Tanong niya rito. Si Banjo ang inupahan niya upang alamin kung saan galing ang kanyang asawa kagabi. Kalaunan, nag-send ito ng larawan sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Papasok sa isang iskinita si Shaira na nag-iisa. Sa panibagong larawan, papasok na ito sa isang kwarto. Anong ginawa ng asawa ko sa lugar na yan? Kilala ko ang mga taong nakatira dyan. Isang bugaw sa nightclub na si Madam Mirasol at mga tauhan niyang mga kriminal. Labis na ipinagtaka ni Arthur kung anong ginagawa ng kanyang asawa sa ganoong lugar. Alamin mo kung anong ginagawa ng asawa ko sa lugar na yan. At pagkatapos, itawag mo kaagad sa akin. Utos ni Arthur. Okay sir, masusunod. Muli niyang tiningnan ang babaeng wala pa ring malay. Nilapitan niya ito't hinawakan sa kamay. Ramdam niya ang pintig ng pulso nito. Vanji, I'm sorry. Hindi kita na ipagtanggol. Samantala, umuwi na lamang ang mag-ina ng mga ilang oras ang lumipas na hindi pa rin bumabalik si Arthur. Sinabi na lamang sa kanyang anak na baka busy na naman ang ama nito.
Malungkot man, walang nagawa si Gavin. 3 araw pa lang ang nakalilipas simula nang may masamang nangyari kay Vanji. Alam na ni Arthur ang lahat na si Shaira mismong may kagagawan kung bakit nasa hospital si Vanji hanggang ngayon. Alam niyo na ang gagawin niyo. Galit at kuyom ang kamao ni Arthur na minanduhan ng kanyang mga tauhan. Yes sir. Hindi nagtagal na wala ang mga ito sa kanyang harapan. Shaira, paano mo nagawa to kay Vanji? Nanlilisik ang kanyang mga mata sa matinding galit. Samantala si Shaira sa araw na yun, dinalaw ang kapatid nitong si Scott. Kolehiyo na ito ngayon at 1 taon na lang, isa ng nurse ang kanyang kapatid at konting tiis na lang din makakagraduate na ito. Uncle! Masayang bulalas ni Gavin pagkakita sa lalaki. Kasama niya ito ngayon na ayaw magpaiwan sa yaya. Nagpakarga agad ang kanyang anak sa uncle nito. Walang alam si Scott sa nangyari sa kanya. Dahil tsak, nahikayatin siyang hiwalayan ng asawa. Kaya mas pinili niyang sarilinin na lang ang kanyang problema. Kamusta ka na ate? Ibinaba niya muna ang maraming grocery bag na dala para sa kanyang kapatid. Pang 1 buwan na nito yun. Natanggap mo ba ang perang pinadala ko sa account mo? Anya sa halip na sagutin ang tanong nitong yun dahil hindi naman siya okay, kundi pinipilit maging okay. Nalaman niyang nasa hospital si Vanji matapos niyang ipag-utos na bigyan ito ng leksyon. Pero sa halip na layuan ito ng kanyang asawa ay mas lalo namang napalayo si Arthur sa kanila ng anak niya. Si Vanji din ang rason kung bakit hindi na ito nakabalik sa restaurant noong araw na iyon dahil yun din ang araw na dinala sa hospital si Vanji. At kinagabihan, hindi na umuwi si Arthur kaya nagtungo siya sa hospital at nag-disguise upang alamin kung naroon nga ang kanyang asawa. At tama nga ang kanyang hinala. Binabantayan nga ni Arthur ang kabit nito, kaya halos 3 araw na hindi umuwi sa bahay. Walang tawag, walang text at nagtatanong ng kanyang anak na wala siyang makuhang isagot. Oo ate, salamat May babayaran talaga ako sa school. Huwag kang mag-alala. Pagka-graduate ko, magtatrabaho ka agad ako ate at ibabalik ko sa iyo lahat ng naitulong mo sa akin. Alam mo bunso, hangad ko na maging maayos ka. Yan naman ang pangako ko sa mga magulang natin. Sikapin mo makapagtapos, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Yes na yes ate, promise ko yan sa'yo. Magtatapos ako at magiging proud kayo sa akin. Naiiyak niyang niyakap ang kanyang kapatid. Isa ito sa rason kung bakit siya nagtitiis sa piling ni Arthur. Hindi naman sila nagtagal ng kanyang anak sa bahay ng kapatid. Pagkatapos nilang magtanghalian, umuwi na kaagad at nagbabaka sakaling naroon na si Arthur sa bahay. Nauubusan na siya ng dahilan sa anak kung paano pagtatakpan ng ama nito kapag nagtatanong kung nasaan si Arthur. Saktong pagparada ng kanyang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay, bigla na lang may humahagibis na sasakyang dumating at 3 nakabonet na lalaki ang bumaba sa kotse at parang kidlat na dinukot siya ng mga ito. Mami! Dinig niyang palahaw ng kanyang anak habang siya'y nanlalaban at nagpupumigla sa masasamang taong gustong tumangay sa kanya. Pero malakas ang mga ito na biglang itinali ang kanyang mga kamay. Bitiwan niyo ako, mga hayop kayo! Sigaw ni Shaira. Nakadama siya ng takot at inisip agad na si Vanji ang may pakananon. Nagpumiglas pa siya at pinagsisipa niya ang mga ito dahil hindi makagalaw ang kanyang 2 kamay kaya paa na lamang ang kanyang ginamit. Tano naman ni Arthur ang nagpapalahaw niyang anak na gustong sundan ng kinidnap na ina. Nasa di kalayuan lang kasi ang kotse niya. Pinanonood ang pagdukot kay Shaira. Tsaka niya ipinarada ang kanyang sasakyan sa tapat ni Gavin. Daddy, si Mami kinuha ng mga bad guy. Please, tulungan natin siya. Pagmamakaawa ni Gavin sa kanya. Wala itong kaalam-alam na siya ang nagutos upang ipakidnap ang ina nito at ipalasap ang sakit na naramdaman ni Vanji sa mga kamay ng lalaking inutusan ni Shaira. Gusto niyang magtanda ang kanyang asawa sa ginawa nito kay Vanji. Don't worry anak, ako nang bahala kay Mami. Tutulungan ko siya, okay? Sabi na lang niya sa kanyang anak upang huminto ito sa pag-iyak. Inihatid niya ang kanyang anak sa kwarto at tinawag si Yaya. Tsaka siya umalis at tinungo si Vanji sa hospital. Sa mga sandaling yun, hinahagupit na si Shaira ng isang lalaki. Nakatali siya sa isang upuan at pinasakan ng panyo ang kanyang bibig, kaya nauwi sa igikang palahaw mula sa kanyang lalamunan.
Halos kumawala sa kanyang katawan ang kanyang kaluluwa. Sa tuwing lalapat sa kanyang katawan, ang malupit na hagupit sa kanya ng lalaki. Hinang-hina siya, namamanhid na ang katawan niya. Nang hindi makaya ang sakit, tuluyan siyang nawalan ng malay. Nagising siyang nasa hospital mag-isa. Ang tanong, sino ang gumawa nito sa kanya? Hindi niya magawang ikilos ang kanyang namamanhid na katawan. Agad na bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa matinding sakit. Kung sino man ang may gawa nito sa kanya, pagsisisihan nito yun, magbabayad sa kanyang malupit na nag-utos na siya'y saktan. Nakita niyang nasa ibabaw ng mesa ang kanyang bag, kaya naman pinilit niyang kumilos upang tunguhin iyon ang bumukas ang pinto. Si Arthur ang iniluwa at walang makikitang reaksyon sa mga mata. Walang bahid ng pag-aalala. Sa bagay, kailan ba nagkaroon ng pakailam sa kanyang asawa? Baka magdiwang pa ito kapag nawala siya. Masakit ba, Shaira? Malamig na tanong nito sa kanya. Napamulagat siya sa tono nito. Nagdududang tumingin sa asawa. Alam mo na ngayon kung anong naramdaman ni Vanji sa ginawa mo. Itong tandaan mo, oras na galawin mo pa siya, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Ipalulumpo kita. Naiintindihan mo? Galit na galit nitong sabi sa kanya. Nangilabot siya sa kanyang narinig. Lalong naghabula ng kanyang mga luha sa hindi inaasahang sasabihin nito. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Ako nga, Shaira. Kaya tandaan mo ang sinabi ko kung ayaw mong maulit pang nangyaring to sa'yo. At kahit wala na siyang lakas para tumayo, ay pinilit niya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa mga sandaling yun. Nilapitan niya si Arthur at malakas na sinampal. Ngunit sinalo nito ang kanyang mga palad at pinilipit. Napangiwi naman siya sa sakit. Malakas niyang tinuhod ang lalaki upang mabitiwan man lang siya nito. Kaya nang mapaluhod sa sahig ang lalaki, mabilis siyang lumabas ng kwarto matapos tanggalin ang kanyang dextrose. Kailangan niyang maisalba ang sarili, kundi papatayin siya ni Arthur. Tatakas siya at isasama ang anak niya. Bumalik ka dito, Shaira. Pagsisisihan mo tong ginawa mo sa akin. Narinig niyang sigaw ni Arthur, kaya sa takot, hindi alam ni Shaira kung saan magtatago hanggang sa nakakita siya ng banyo. Mabilis siyang pumasok sa loob ng cubicle na nanginginig sa takot at umiiyak. Fuck! Malakas na mura ng isang lalaki pagpasok ang narinig ni Shaira dahil may tao pala sa loob at ang CR na napasukan niya ay CR pala ng mga lalaki. Dahil dito, kitang-kita niya ngayon ang nakabalandarang 12 inches nito. Hiyang-hiyang napatalikod si Shaira at nagtakip ng kanyang mga mata. Pero huli na ang lahat dahil nakita niya na ang mahabang espada ng lalaki. Mabilis namang nakapagsuot ng salawal nito iyon. Excuse me, miss. Baka naman gusto mong lumabas. Nang masigurong nakapagsuot na nga ito, agad niyang tinakpan ng bibig ng lalaki dahil dinig niya sa labas ang malakas na boses ni Arthur. Sir, tulungan mo ko. Papatayin ako ng asawa ko. Umiiyak si Shaira habang nagmamakaawa sa hindi kilalang lalaki. Natigilan naman ito habang nakatitig sa kanyang luhaang mga mata na halatang hindi siya nagdadrama lamang. Unti-unti niyang tinanggal ang kanyang kamay sa labi nito nang masigurong hindi na magsasalita pa ang lalaki. Tumalikod siya at ipinakita na rin ang kanyang galo sa likod dahil sa hagupit na tinamo niya kagabi. Muli itong napamura pagkakita noon. Please, tulungan mo ko makatakas dito, please. Halos maglumuhod siya habang nagmamakaawa sa lalaki. Shaira, lumabas ka dyan. Nakita kitang pumasok dito sa banyo ng mga lalaki. Lumabas ka dyan. Galit na sigaw ni Arthur at dinig niyang ibinabalya nito ang mga pintuan ng bawat cubicle. Mabilis siyang iniangat ng lalaki upang hindi makita ang kanyang paa sa ilalim. Halos mapasigaw siya sa takot nang pilit binubuksan ni Arthur ang kinaroroonan nilang kwarto. Nakakatroma ang kalupitan ng lalaki. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na tanong ng lalaki kay Arthur nang buksan ito ang pintuan. Nagngangalit ang mga mata nito. Sinalubong naman ni Arthur ng galit na tingin ang mata ng lalaki. Nandiyan sa loob ang asawa ko. Alam kong tinatago mo siya. Ilabas mo siya ngayon din. Galit na utos ni Arthur at kuyom ang mga kamao. Ikaw ang lumabas dito. Kung ayaw mong tumawag ako ng security. Galit na sabi ng lalaki at hawak na nito ang cellphone. Natigilan si Arthur at masamang tumingin dito. Wala itong nagawa na tumalikod na lamang. Pero nagbabanta ang titig na iniwan nito. Tsaka pa nakahinga ng maluwag si Shaira nang marinig na ang palayong yabag ng asawa.
Pero nanatili ang kanyang pangangatog dahil sa matinding takot sa ginawa ni Arthur sa kanya. Para na rin siya nitong pinatay, kaya gano'n na lamang ang kanyang takot. Sinong mag-aakalang kaya siya nitong ipabugbog dahil lang sa babae? Isuot mo to, ilalabas kita dito. Pukaw ng lalaking concern sa kanya. Napatingin si Shaira sa damit na iniabot ng lalaki. T-shirt iyon at pantalon. Sinuotan din siya ng makapal na hoodie upang maitago ang kanyang mahabang buhok. At ang suot na hospital gown, itinapon niya sa basurahan. Walang nakapansin sa babae palabas, lalo't inakbayan ito ng lalaking hindi pa kilala. Sa kotse nakahinga ng maluwag si Shaira. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa estrangherong lalaki na ngayon niya lang nakita. Pero taos puso siyang tinulungan, napakabuti nito. I'm Drake. Pagpapakilala nito sa kanya. Shaira. Mugto ang mga matang nagpakilala din siya. Pagkatapos, sila'y nagkamayan. Hinanap ni Shaira ang bag niya upang tawagan sana si Yaya. Pero napagtanto niyang sa pagmamadali kanina, naiwan iyon sa loob ng hospital. Gusto sana niyang makausap si Gavin upang sunduin. Salamat Drake, pero kailangan ko nang umalis. Kukunin ko ang anak ko. Akma na sana siyang lalabas ng kanyang kotse, pero mabilis siya nitong pinigilan. Wait. Hindi magandang ideya na uuwi ka sa inyo. What if your husband is at home right now, waiting for you to come back? Natigilan si Shaira sa sinabi ni Drake. May punto naman ito, pero naisip niyang mautak si Arthur. Baka nga sa pagkakataong iyon, puno na ng surveillance ang paligid ng bahay at nagpapakalat na ito ng maghahanap sa kanya. Drake, pwede ba akong makahiram ng cellphone? Sure. Kinuha nito iyon sa bulsa at iniabot sa kanya. Tsaka niya tinawagan ng kanyang kapatid. Makikiusap siyang ito ang sumundo kay Gavin sa bahay. Pero makailang beses na siyang tumawag, hindi pa nito iyon sinasagot. Baka nasa school, kaya hindi marinig ang kanyang tawag. Lito niyang ibinalik ang cellphone ni Drake habang nagpapasalamat. Wala siyang ibang alam gawin ngayon kundi ang umuwi. Pero mahina pa siya. Hindi niya kayang labanan si Arthur. Masakit ang kanyang mga sugat. Don't worry, I can help you. Pero siguro kailangan mong magpagaling muna, Shaira. Sariwa pa ang mga sugat mo. I'll take you home. Pagkasabi noon, pinagana na nito ang sasakyan. Tulala siya at naghahabulan na naman ang kanyang mga luha habang iniisip si Arthur. Bakit kailangang mangyari to sa kanila? Bakit nagawa siyang saktan ng ganito ni Arthur? Wala siyang ibang lalaking minahal kundi ito lamang. Pero sa ginawa nito sa kanya, pagkamuhi na lang ang nararamdaman niya. Magbabayad si Arthur sa ginawa nito sa kanya. Sisirain niya ang buhay nito katulad ng ginawang pagsira sa kanyang buhay. At ang babae nito, hindi niya hayaang maging masaya ang dalawa. Buwisit! Marahas na ibinato ni Arthur ang hawak na cellphone matapos tawagan ng asawa at mapagtantong naiwan sa loob ng kwarto nito ang cellphone ng babae. Binalikan niya ito sa banyo, ngunit wala na ito doon. Tanging naiwan na lamang ay ang hospital gown. Pina-check niyang CCTV footage kung nakalabas na ang asawa, ngunit walang makita sa monitor. Maliban sa lalaking naabutan niya kanina sa banyo. Hindi klaro ang mukha ng kasama nitong may suot na hoodie. Pero kilala niya kung paanong maglakad ang asawa, kaya alam niyang si Shaira ang babaeng yun. Aalamin niya kung sino ang lalaking naglakas loob na tulungan si Shaira dahil nasisiguro niyang tanging ito lang ang tumulong sa asawa. At kung sino man ang lalaking ito, ipaliligpit niya. Umuwi siya sa bahay at nag-hire ng 2 gwardya tsaka niya pinahanap sa mga tauhan ng kanyang asawa. Kahit saan ito magtago, hahanapin at hahanapin niya. Nasa kamay niya si Gavin, natitiyak niyang babalik sa kanya si Shaira. I'm the only one who knows this place, so you're safe here, don't worry. Pahagis na isinabit ni Drake ang remote ng kotse pagpasok nila sa loob ng bahay nito. Kanina sa gate, alam niyang hindi basta-bastang tao si Drake dahil may 3 tauhan ito ang sumalubong sa kanila. Bakit yung 3 tao kanina? Mapagkakatiwalaan ba sila? Alam din nila ang lugar na ito. Nag-aalala niyang sabi, tsaka inilibot ni Shaira ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Baka lang pader noon na halatang hindi tatabla ng bala. Siyempre, dahil hawak ko ang buhay nila. Seryoso nitong sabi. Nakita niyang naglapag si Drake ng baril sa ibabaw ng mesa kaya kinabahan siya. Teka, bakit may baril ka? Ipinuputok ko lang yan sa mga kalaban. Saad nito at iginiya siya sa loob ng kwarto. May kalaban ka?
Lalo siyang nag-alala sa lalaki. Hindi siya nito sinagot dahil nasa loob na sila ng isang malawak na silid. Bagkus ay inalalayan siya ng lalaking umupo sa gilid ng kama at inutusang magpahinga bago iniwan. Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ay tila pagod na hinaplos ang ibabaw ng kama. Nakaramdam siya muli ng pagod at humiga hanggang sa hindi niya namalaya na siya'y nakatulog. Pagkagising ni Shaira, dali-dali siyang bumangon. Gabi na iyon at nanatiling masakit ang katawan niya. May napansin siyang paper bag sa paanan ng kanyang hinihigaan. Nang tiningnan niya iyon, ang laman nun ay bagong damit. Kaya naman, inot-inot siyang nagtungo sa banyo. Nagdesisyon na siyang maligo. Tiniis ang hapdi ng kanyang mga sugat. Paglabas ng banyo, nagulat siya nang makita si Drake. Nakatayo ito malapit sa pinto. Halatang inaantay siya. Saglit siyang pinasadahan ng tingin nito. Mula mukha pababa, bago ito nagsalita. Naganda ako ng pagkain sa kusina. Sumunod ka sa akin. Seryosong sabi nito bago siya iniwan. Inayos niya lang ang kanyang sarili, tsaka sumunod na sa lalaki. Gusto niyang maibalik ang kanyang dating lakas upang kapag nagkaharap na sila ni Arthur, kaya na itong labanan. Gusto kong umuwi. Gusto kong makuha ang anak ko. Tsak nag-aalala na siya sa akin. Habang kumakain, ay sabi niya sa lalaki, "Kung magtitiwala ka, Shaira, ako nang bahala sa anak mo. Kukunin ko siya at dadalhin sa'yo." Nag-umalpas ang kanyang luha sa tuwa dahil sa kabutihan ni Drake sa kanya. "Salamat, Drake. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon pagkatapos nito. Natitiyak kong galit na galit si Arthur at idadamay kanya sa problema naming dalawa. Natatakot ako na baka pati ikaw mapahamak." Tumango si Drake. Hindi man niya alam ang punot dulo ng lahat, nararamdaman niyang kay bigat ng dinadala ng babae. "Huwag ka na munang magpasalamat, Shaira. Wala pa ako nagagawa. Sakali mang idamay ako ng asawa mo, nakahanda naman akong labanan siya." Seryosong tugon ni Drake. Naantig ang kanyang damdamin sa sinabi ng lalaking kagabi niya lamang nakilala. "Hindi mo siya kilala, Drake. Masama siyang tao. Nagawa niya akong ipahamak dahil sa kabit niya. Binaliwala niya ako. Minahal ko siya. Ibinuhos ang lahat ng atensyon ko sa kanya. Kapalit nito, niloko niya pa rin ako." Puno ng hinanakit niyang saad. Naramdaman marahil ni Drake ang kanyang matinding emosyon, kaya naman ginanap ni Drake ang kanyang palad. "Pag-aralan natin ng maayos kung paano makukuha ang anak mo. Pansamantala, kalimutan mo muna ang galit mo para makapag-isip ka, okay? Kumain ka ng marami." Pagkasabi nito, nilagyan ni Drake ng pagkain ng kanyang plato. Pagkatapos, nilagyan nito ng gamot ang sugat niya sa kanyang likod bago sila umalis. Tinungo nila ang bahay at tiningnan kung makakapasok ba sila at kung nandoon ba si Arthur. Pero napag-alaman na nila na maraming bantay sa paligid, kaya sa araw na yon, nabigo silang makuha si Gavin. Hindi na rin niya matawagan si Yaya. Tsak na pinagpalit ito ni Arthur ng contact number. Palakad-lakad siyang nag-iisip ng gagawin. 2 araw niya nang hindi nakikita ang anak niya at alam niyang umiiyak na ito ngayon. Sinilip niya ang labasan. Nakasarado ang gate at wala pa si Drake. Pagdating nila kanina, nagpaalam ito sa kanya na aalis at may importanteng lalakarin. Habang siya'y naiwan, kasamang isang bantay sa gate at ang dalawa'y kasama naman ni Drake. Wala siyang choice ngayon kundi mag-intay sa pagdating ng lalaki. Ang mahalaga sa kanya, gumagawa ito ng paraan upang makuha ang anak niya. "Mami ko!" Palahaw ni Gavin. 2 araw nang hindi umuwi ang ina, kaya naman na-miss ito ng bata. "Gavin anak, kumain ka na. Nagagalit na ang daddy mo." Saway ni Yaya Saling sa alaga dahil wala itong ginawa kundi ang umiyak. Kundi pa ito napilit ng ama, hindi talaga ito kakain kahit na konti kahapon. "Yaya, sinabi ni daddy ililigtas niya si mami sa mga bad guy pero hindi niya ginawa. Nasaan ang mami ko? Namimiss ko na siya." "Hindi pa ngayon, pero patuloy na hinahanap ng daddy mo ang mami. Kaya kumain ka na para hindi ka magkasakit. Gusto mo bang pagbalik ng mami mo ay may sakit ka?" Sabi ni Yaya Saling. Nalungkot ang bata na umiling pero patuloy na tumutulo ang mga luha. "O diba? Ayaw mong magkasakit? Kaya naman kakain ka ng marami. Bukas nandyan na ang mami mo, okay?" Pagsisinungaling ni Aling Yaya. Dahil ang totoo, hindi rin ito alam kung nasaan ang ina ng kanyang alaga. Napilitan na lamang kumain si Gavin sa paniniwalang babalik ang ina nito bukas.
Habang si Arthur naman, nasa opisina kasama ang kanyang sekretarya na nakabalik na sa trabaho. Tuwang-tuwa si Vanji sa nabalitaang pinagulpi ng asawa nito si Shaira dahil ito pala ang may kagagawan kung bakit siya nabugbog ng kung sino mang masamang tao. Naiganti na kaagad siya ni Arthur at ngayon nagtatago na ang babae. Masaya na si Vanji dahil solo niya na si Arthur at wala nang tinik sa kanyang lalamunan. Sana nga tuluyan ng maglaho ang babae at hindi na ito bumalik at siya naman ang magpapakasasa sa piling ni Arthur. Kinahapunan, magkasamang umuwi sina Arthur at Vanji sa bahay. Tuwang-tuwa na sumalubong si Gavin sa pag-aakalang ang mami nito ang kasama ng lalaki. Pero hindi pala. "Daddy, nasaan ang mami ko? Bakit hindi mo siya kasama?" Umiiyak na tanong ni Gavin. "Anak, hindi pa makita ni Daddy si mami. Kaya pansamantala, si Tita Vanji na munang makakasama mo dito, okay? Say hi to your Tita Vanji." Nakangiti pa si Arthur. Nagbago bigla ang reaksyon sa mga mata ni Gavin sa narinig at galit na tumingin sa kanyang ama. "Ayoko sa kahit sino. Gusto ko ang mami ko." Sigaw nito bago nagtatatakbong pumasok sa loob ng bahay na umiiyak. Galit naman si Arthur sa naging reaksyon ng anak niya. "Gavin, bumalik ka dito!" Galit na sigaw ni Arthur. Hindi nito nagustuhan ang pambabastos ng anak kay Vanji. "Ayoko sa kanya, Daddy. Si Mami ang gusto ko." "Bad ka ang sabi mo. Ililigtas mo ang mami ko pero sinungaling ka. Bad ka!" Sigaw ni Gavin sa ama kaya nainis ang lalaki. Sinundan nito ang anak at naabutan ng bata sa sala. "Sinong nagturo sa'yong maging bastos kang bata ka, ha? Manang-mana ka sa mami mo." Wika ni Arthur na piniga ang braso ni Gavin at kinaladkad papasok sa kwarto at pinadapa. Galit na galit itong hinataw ng sinturon habang pumapalahaw ng iyak si Gavin. "Sir, maawa na kayo sa bata. Huwag niyo naman pong sasaktan ng alaga ko. Wala pang muwang yan." Awat ni Yayang umiiyak pero ibinalya nito ang matanda tsaka hinarap muli ang bata. "Susundin mo lahat ng gusto ko dahil kung hindi, araw-araw mo matitikman ang palo ko." At patuloy nitong hinampas ng sinturon ang namumulang binti ng bata sa kabila ng pagmamakaawa. Si Vanji naman nasisiyahang nakatingin sa mag-ama. Gustong-gusto niya ang ganitong eksena. Sa awa at takot ni Yaya, tinawagan na nito ang daddy ni Arthur at sinabing sinasaktan ng anak nito ang apo. Nag-alala si Yaya na baka kung mapano ang kanyang alaga, baka hindi nito iyon kayanin. Nang makitang hindi na gumagalaw ang bata, tsaka lang nahinto sa ginagawa nito si Arthur. Nilapitan nito si Gavin at nanlaki ang mga mata nang makitang walang malay ang bata at may likido ng dugo na umagos sa ilong nito. Sa araw ding iyon, nagkukumahog si Arthur na dalhin sa hospital ang kanyang anak pagkakitang dumugo ang ilong nito. Pero nagdrama si Vanji na masakit ang tiyan at namimilipit din ito sa sakit. Karga na noon ni Arthur ang bata upang dalhin sa kotse. Ngunit napalingon ito sa gawin ni Vanji. Sa pag-aalala naman ni Arthur sa babae, inilapag niya ang bata at dinaluhong si Vanji na agad binuhat. Itinakbo sa kotse at minanduhan ng driver na dalhin sa hospital ang babae. Dahil dito, napangiti si Vanji. Kuhang-kuha niya ang atensyon ni Arthur. Kaya niya itong pasunurin sa kanyang mga kamay dahil malaki ang pag-ibig nito sa kanya. Alam niyang baliw na baliw ito at ang nais niya ngayon mawala na rin ang anak nito para solo niya na ang lalaki at tanging sila na lamang ang magkasama habang buhay. Nang makita ni Yaya ang itsura ng kanyang alaga, dali-dali nitong dinaluhong at binuhat. Takot na takot sa nakitang ayos ni Gavin dahil putlang-putla ito at dumudugo ang ilong. Umiiyak si Yaya na hinaplos nito ang pisngi ng kanyang alaga. Pinahid niya ang dugo sa ilong nito pero patuloy iyong lumalabas. "Diyos ko, Gavin, anong ginawa ng ama mo sa'yo? Dadalhin kita sa hospital." Nagkukumahog na si Yaya na tumakbo patungong labasan. Hinarang pa ito ng gwardya pero dahil sinabing dadalhin sa hospital ang bata, hinayaan siyang makalabas. Kitang-kita naman ng dalawang tauhan ni Drake ang paglabas ng isang ginang sa gate karga ang batang walang malay. Sila ang inutusan ni Drake na magmanman sa bahay ni Arthur. Aligaga itong tumawag ng taxi. "Pagkakataon na nating makuha ang bata." Saad ni Bogie. "Ano pang hinihintay mo? Patakbuhin mo na ang sasakyan." Utos naman ni Dindo.
Mabilis nagmaniubra ang lalaking nasa driver's seat at agad inihinto sa tapat ng ginang. "Sakay," utos ni Dindo at inalalayan ng ginang papasok sa loob ng sasakyan. "Teka, sino kayo?" Nag-aalalang tanong ni Yaya Saling. "Huwag kayong mag-alala, nasa mabuting kamay ka." Wika ni Dindo na siyang katabi ni Yaya. "Kung ganon, dalhin mo kami sa hospital. Delikado ang alaga ko. Nawalan siya ng malay sa hagupit ng kanyang ama. Maawa kayo." Umiiyak si Yaya Saling. Napatingin si Dindo sa hawak nitong bata. Namumutla nga ito at walang malay. Nagdurugo din ang ilong. Agad kinuha ni Dindo ang kanyang cellphone at tinawagan si Drake upang ibalitang nasa kamay na nila ang bata. Isang driver, 2 tauhan ang kasama ni Drake habang binabaybay ang daan patungo sa lugar ni Arthur Morales upang kidnapin si Gavin sa araw na iyon. Ngunit nauna na ang kanyang 2 tauhan na si Dindo at Bogie upang magmanman. 3 araw niyang minanmanan ng bahay ng lalaki at puno iyon ng security guard. Kaya 2 araw siyang nagplano para kidnapin ang bata. Wala nang ibang paraan kundi dukutin ito para maibalik kay Shaira. "Sir, ang lakas ng tama niyo sa babae." Narinig niyang sabi ng kanyang katabi. Si Shaira ang tinutukoy nito. Kung tutuusin, wala siyang pakailam sa babae. Pero bigla na lang nadawit ang kanyang pangalan sa gulong na pasok niya. "Hindi ko siya pwedeng pabayaan, Leo. Ano bang layunin ng batas na pinatutupad ko? Di ba't iligpit ang mga mapang-api? Nagkataon lang, nakabilang si Arthur Morales sa mga masasamang yun." "Pero may misyon po tayo. Uunahin pa ba natin ang babaeng yun kaysa ang magulang mo? Paano kung makatakas ulit si Mr. Gamboa?" Pagpapaalala ni Leo sa kanya. Parang kapatid na rin ang turing niya dito, kaya concern ito sa kanya. Mas madalas niyang kasama't nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao si Leo. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag si Dindo. Nagmamadali niya iyong sinagot. "Anong balita?" "Sir, nasa kamay na namin si Gavin, pero may problema. Papunta kami sa hospital ngayon." "Anong problema?" Agad ipinaliwanag ni Dindo kay Drake ang nangyari. Minanduhan naman agad ni Drake si Dindo na sa halip dalhin ng bata sa hospital, iuwi na lamang ito sa bahay at siya na ang bahalang tumawag ng doktor na papapuntahin. "Yes sir, masusunod." Tugon ni Dindo. Habang si Shaira, paruot pa rito sa sala na parang madudumi. Inaantay niya ang pagdating ng sasakyan ni Yaya Saling at ng kanyang anak. Naitawag na ni Drake kanina na parating na ang mga ito at malaki ang kanyang pasasalamat. Madali siyang tumakbo patungong garahe ng may sasakyang dumating pagkalipas lamang ng kaunting sandali. Pero si Drake pala iyon, nakasama ang doktor na kanyang ipinagtaka. "Drake, nasaan ang anak ko? Bakit may kasama kang doktor?" Pero hindi na nakasagot si Drake dahil maya-maya dumating na ang sinasakyan ni Dindo. Karga nito ang kanyang anak na walang malay. "Anong nangyari sa anak ko? Gavin, anak?" Umiiyak na dinaluhong ni Shaira ang kanyang walang malay na anak habang humahagulgol. Noon lumabas si Yaya mula sa kotse na umiiyak din. "Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan kong matignan ng bata. Hindi maganda ang kanyang lagay." Mando ng doktor kaya sabay-sabay silang pumasok sa loob at dinala sa silid ang kanyang anak na inihiga sa ibabaw ng kama. Kitang-kita niya ang malalaking galos at bakat sa binti nito na tila nagmula sa isang matigas na bagay. At alam na ni Shaira na ang may kagagawa nito ay si Arthur. Agad inatiman ni Dr. Oliver ang bata habang nakaabang ang lahat sa resulta ng mga test ni Doc Oliver. At nagulat siya sa resulta. Ang sanhi ng pagdurugo ng ilong ni Gavin at ang mga pasa sa binti at likod maging sa mga braso, sanhi iyon ng malakas na impact sa katawan or trauma. Agad nitong nilapatan ng gamot ang kanyang anak. At sinabi ng doktor na kapag hindi pa agad nagising ang anak niya, kailangan na itong dalhin sa hospital. Walang nagawa si Shaira, kundi yakapin ang anak at humahagulgol. "Yaya, umamin ka nga sa akin. Anong ginawa ni Arthur sa anak ko?" Umiiyak niya pa ring tanong sa ginang nang sila na lang ang nasa loob ng kwarto at inihatid ni Drake si Dr. Oliver sa labas. "Ma'am, hinagupit niya ng sintron si Gavin dahil hindi nito matanggap si Vanjie. Halimaw ang asawa mo, ma'am. Nakakatakot siya. Kaya pakiusap, wag ka nang magpapakita pa sa kanya. Lumayo kayo ni Gavin dahil papatayin niya kayo pareho."
Napahagulgol siya sa iyak dahil sa matinding awa niya sa anak niya. Simula sa araw na yun, hindi niya nahahayaang mawalay pa sa tabi niya ang anak niya. At humanda si Arthur, oras na makaipon siya ng lakas. Ibabalik niya sa lalaki ang sakit ng ginawa nito sa kanilang mag-ina. Isinusumpa niyang lalaking papatayin ito. Pagdating sa hospital ni Vanji at Arthur, pinauwi lang ang pasyente dahil wala naman talagang findings ang doktor. "Are you sure you okay?" Hinaplos ni Arthur ang pisngi ng babae at kinintala ng halik. "Oo Arthur, salamat. Okay na ako." Tugon ni Vanji na bahagyang ngumiti. Iniisip nitong sana na tuluyan na ang bata pagbalik nila sa bahay. Nagpasalamat naman si Arthur sa doktor na umatima kay Vanji, tsaka pabuhat na dinala sa labas ang babae hanggang kotse. Maraming pumuri sa kaswitan ni Arthur sa babae sa pag-aakalang asawa nito iyon. Grabe, ang sweet niya sa asawa niya. Ang swerte naman ng babae. Sabi ng isang kinikilig na teenager. Nilagpasan lamang iyon ni na Arthur habang buhat si Vanji. Tuwang-tuwa naman ang babae at kinawit sa leeg ni Arthur ang kanyang dalawang kamay at mas lalo pang nag-inarte. Sa bahay ay nagulat si Arthur pagdating na wala na doon ang yaya at ang anak niya. Sabi ng gwardya, dinala sa hospital ang bata. Napamura si Arthur at malakas na sinapak ang gwardya. "Bakit hinayaan mong makalabas?" "Babe, hayaan mo na. Alam mo, mas okay para sa akin na mawala ang batang yun para maging masaya na tayong dalawa. Huwag kang mag-alala. Bibigyan naman kita ng anak, okay?" Sabi ni Vanji na inawat ang galit na nobyo. Nainis si Arthur at binalingan si Vanji. "Hindi pwede. Si Gavin ang lakas ko para bumalik sa akin si Shaira. Hindi pa ako tapos sa kanya." Sigaw ni Arthur. Nanlisik ang mga mata nitong kinuha ang cellphone. May tinawagan ng lalaki at pinahalughog lahat ng hospital sa kamay nilaan para makita ang anak niya. At ang labis pang kinaiinisan hanggang ngayon, wala pa ring pagkakakilanlan ng lalaking tumulong sa kanyang asawa. Ni walang nakakakilala sa lalaki. Maging si Shaira hindi na lumitaw. Kaya gagamitin niya ang kanyang anak para magpakita ang babae sa kanya. Ang kaso wala na rin ito at hindi siya papayag na pati ang kanyang anak mawala sa kanya. Makailang tawag na rin ang ginawa ni Arthur kay Yaya Saling pero hindi nito iyon sinasagot. Pero ang totoo, hawak ni Drake ang cellphone ni Yaya sa pagkakataong yun. Pero hinayaan lamang ni Drake ng tumunog yun hanggang magsawa sa kakatawag si Arthur. "Gusto kong pahirapan si Arthur, katulad ng ginawa niya sa anak ko. Babalikan ko siya." Tapos nang umiyak noon si Shaira dahil sa awa sa anak niya. Ngunit nanatili ang pamumugto ng mga mata. "Ako ang bahala sa kanya, Shaira. Ngayon kasama mo na ang anak mo. Mapapanatag na ang kalooban mo. Tandaan mong nagpapagaling ka pa. May mga sugat at mahina. Hindi mo kaya ang lalaking yun, kaya ako nang bahala sa kanya." Nag-aalalang sabi ni Drake. "Salamat Drake, tatanawin ko tong malaking utang na loob sa'yo." Wika ni Shaira, napigil na naman ang pag-iyak. Tila naaantig ang puso ni Drake sa nakikitang ayos ng babae. Gusto niya itong i-comfort, pero baka isipin ni Shaira na sinasamantala niya ang pagkakataong yun. Matapos nilang mag-usap, nagtungo si Shaira sa kwarto ng kanyang anak. Nagising na ito kanina pagkaalis lamang ng doktor, kaya nawala ang kanyang matinding pag-aalala. Humingi lang ito ng tubig at ilang sandali nakatulog pang muli. Umiiyak na naman siya ngayon sa sinapit ng kanyang anak. Hinaplos niya at hinagkan ang munti nitong kamay. Awang-awa siya sa bata. Noong baby pa si Gavin, halos hindi niya ito padapuan ng lamok. Pero nagawang hagupitin ni Arthur ng sinturon. "Sorry anak, dahil inayaan ka ni maming masaktan. Pero ipinapangako ko, igaganti kita. Ipadadama ko rin sa ama mo ang walang kasing sakit na ginawa niya sa ating dalawa." Bulong ni Shaira na umiiyak. Lumipas ang isang araw na walang nakitang Gavin sa hospital, kaya mainit ang ulo ni Arthur na pumasok sa opisina. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Vanji na kayang tanggalin ang init ng kanyang katawan. Sa babae niya ibinuhos ang kanyang pangungulila sa asawa. Dahil kahit galit siya kay Shaira, namimiss niya ang katawan nito. Habang si Drake naman, planado na ang pagdukot ng kanyang mga tauhan kay Arthur sa araw na iyon. Siya na ang maniningil para kay Shaira. Gusto niyang durugin ang mga kamay nito na walang awang sinaktan ng napaka-inosenteng bata. Anak ba talaga nito si Gavin? At asawa ba ang si Shaira?
Paano nito nagawang sakta ng sariling mag-ina? Nagngangalit si Drake habang iniisip ang mga galos ni Gavin at Shaira. Sir, nasa loob ng opisina niyo si Arthur Morales kasama ang kalaguyo. Bungad ni Dindo nang siya'y tawagan. Pasukin niyo ang building. Kapag hinarang kayo ng gwardya, takutin ninyo. Wag niyong pakikialaman si Arthur. Akong bahala sa kanya. Uutay-utayin ko ang buhay niya. Masusunod, sir. Tugon ni Dindo bago pinatay ang linya. Pagkatapos nun, pinasok ng 3 tauhan ni Drake ang gusali. Hinarang ito ng 2 gwardya pero sinabi ni Dindo na may appointment ito kay Arthur Morales. Hindi naniwala ang gwardya kaya tinawagan ng sekretarya. Pero dahil naglulunoy sa sarap ang 2 sa loob ng opisina ni Arthur, walang sumasagot sa tawag ng gwardya. Naiinip na ang 3 mga tauhan ni Drake kaya nagpumilit itong pumasok. Sa labas ay nakaantabay ang isa pang tauhan ni Drake na siyang magmamaneho ng sasakyan at ang plano sa likod idadaan ng bihag para hindi naman halatang kidnap ang gagawin nila. At dahil sa matagal na pagtawag ng gwardya sa opisina ni Arthur, ay pinapasok na lamang ang 3 lalaking naka-business suit. Yun naman ay disguise lamang ng 3 para kapani-paniwala ang kanilang kunwaring pakay kay Arthur Morales. Sinamahan pa sila ng isang gwardya patungo sa 7th floor kung saan naroon ang opisina ni Arthur. Subalit pagdating doon, pinatulog lamang ang gwardya at itinago sa loob ng CR bago sinipa ang pinto ng opisina ni Arthur. Naabutan pa ng 3 ang mainit na tagpo sa ibabaw ng mesa. Napamura si Arthur sa galit at kinuha agad ang baril nitong nasa drawer. Pero naunahan ito ni Leo at pinatulog gamit ang isang kamao. Nagsisisigaw naman si Vanji pero pinatulog din ito ni Dindo. Pagkatapos, tangay ang 2 nang lumabas ang mga ito sa opisina ni Arthur. Mukha namang walang CCTV kaya safe sila. Sir, nasa kamay na namin ang 2. Anong gagawin namin dito? Nang makuha ng 3 sina Vanji at Arthur ay itinali, piniringan at binusalan bago itinawag kay Drake. Alam niyo na kung saan niyo dadalhin. Tugon ni Drake bago ibinaba ang linya. Bago ipinadukot ang 2, minanduhan niya kung saan dadalhin ang mga ito. Saktong nasa bahay siya ng mga magulang kaya nagmamadali siyang lumabas upang sundan sina Leo. Sa bukana ng malaking pinto, nakasalubong niyang tiyuhin, halatang kadarating lang. Galing ako sa club, pero wala ka kaya dito kita pinuntahan. May pag-uusapan tayo, sumunod ka sa akin. Mando nito sa kanya. Wala sana siyang planong sumunod sa tiyuhin, pero narinig niya ang makapangyarihang boses nitong nagsalitang muli. Importante ang pag-uusapan natin. Ang Tito William niya ay kapatid ng kanyang ama. Isa sa may matinding galit kay Mr. Gamboa na pinaghihinalaan itong may kagagawan sa pagpatay sa kanyang mga magulang. 10 taon siya nang mawala ang mga ito. Natagpo ang patay ang magulang niyang magkayakap at tadtad ng bala ang kanilang mga katawan. At ang hinala noon ng kanyang tiyuhin kalaban sa negosyo ng kanyang ama. At ang taong yun ay si Mr. Gamboa na matagal nang nagtago. Tito, may mahalaga akong lakad. Nakatayo siya sa pintuan ng library kung saan ito pumasok. Dito niya sinundan ng tiyuhin. Nilingon siya nito pero walang makikitang reaksyon na kung ano sa mga mata. Tungkol ba ito sa babaeng pinoprotektahan mo? Huwag mong sabihing in love ka sa babaeng to. Alam na ba niya ang tunay mong pagkatao? Alam ba niyang isa kang kriminal, Hadrick? Sabi nitong pinagdiinan ang salitang kriminal. Marahas siyang napabuntong hininga. Nung una sabi sa kanya, bawal siyang makipagrelasyon kaya nga kinalimutan niya si Eliza. Nasa tamang edad na siya, may sarili na siyang desisyon sa buhay. Tito, kung pwede pabayaan mo muna akong tapusin ang tungkol kay Arthur. Layuan mo ang babaeng yan. Wala tayong pakailam sa problema nila. Alisin mo siya sa buhay mo dahil baka sa mga susunod na araw, maging mitya pa ang babaeng yan sa pagkasira mo. Putol nito sa kanyang sasabihin na sumisigaw at may kasamang duro. Inis siyang humarap dito. Tito, sino bang may gustong maghiganti sa pagpatay kina Mami at Daddy? Di ba kayo? Ginagawa ninyo akong tauhan upang ipapatay ang mga kaaway ninyo sa negosyo. Oras na mapatay ko si Mr. Gamboa, lalayo na ako sa inyo. Hindi ko nasusundin ang mga utos ninyo. Mariin niyang sabi na tinungo ang pintuan. Drake, baka nakakalimutan mong ako ang bumuhay sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon dyan sa kinatatayuan mo.
Buo ang galit nitong boses na sumisigaw pa rin. Hindi siya nagpasindak sa lakas ng boses nito. Bagkus, nagtuloy siya sa labas, ngunit napatigil nang may marinig na putok. Malakas ang kanyang loob dahil alam niyang hindi siya nito kayang saktan dahil pinakikinabangan siya nito. Binabalaan kita, Drake. May 1 linggo ka para alisin sa buhay mo ang babaeng ito kung ayaw mong ako ang gumawa. Nagtitimpi ito sa matinding galit. Nararamdaman marahil ng tiyuhin niya na kaya niya na itong suwayin. Hindi niya alam kung anong lakas mayroon siya upang suwayin ng tiyuhin. Gayong alam niyang kaya nitong gawin lahat. Pwede nitong saktan si Shaira at Gavin. Pero siya ang makakalaban nito kapag ginawa iyon ng kanyang tiyuhin. Bago tuluyang makalabas si Drake sa bahay, narinig niya pa ang malakas na sigaw ng tiyuhin. Pagkatapos nito, ilalayo na muna niya si Shaira at Gavin, yung hindi matutunogan ng kanyang tiyuhin, tsaka niya tatapusin ang kanyang misyon. Wala pa namang 1 linggo na nasa poder niya si Shaira, pero alam na agad ng kanyang tiyuhin. Sa bagay, hindi nakakapagtakang marami itong mga mata sa paligid. Ilang taon na ba siyang sunod-sunuran dito? Parang simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ito na ang nagmanipula sa kanyang buhay. Tinuruan siyang mapuot sa mga taong nakapalibot rito na walang kinalaman sa kanya. Inaasa siyang humawak ng baril at makipaglaban hanggang sa tinuruan siyang kumitil ng buhay. Dahil sa kapangyarihan ng kanyang tito at sobrang yaman nito dahil sa iligal na mga pasugalan, hindi ito kinakalaban ng batas dahil may sarili itong pinatutupad na batas. Pero para sa kanya, hindi masamang kumitil ng buhay sa mga taong masasama. Kaya kung papatayin man niya si Arthur, yun ay dahil masama itong nilalang. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag pagdating ni Drake sa lugar na pinagdalhan kina Arthur at sa kalaguyo nito. Nakatali ang dalawa at may piring at busal. Sir, sinalubong kaagad siya ni Leo at Bogie. Tinanguan niya ang mga ito bago nilapitan ng dalawa at tinanggalan ng piring at busal. Hayop ka? Sino kayo? Anong kasalanan namin sa inyo? Magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa amin. Labas ang litid sa leeg ng babae ng sumigaw kaya marahas niya itong sinampal. Sa lakas noon, tumalsik ang dugo mula sa labi nito. Nagwala naman si Arthur sa matinding galit dahil sa ginawa niya sa babae nito. Pero dahil nakatali ito, walang nagawa ang lalaki. Sinenyasan niya si Dindo na kunin ng baseball bat. Inutusan niyang durugin ang kamay ni Arthur sa kanyang harapan habang kinukuhanan ng video. Unang hataw ng baseball bat ni Leo sa kamay ni Arthur ay pumuno sa loob ng kwarto ang atungal nito. Talsik ang sariling dugo ng lalaki. Pero hindi pa siya nakontento hanggat hindi luray-luray ang walang kwenta nitong kamay. Isa-isa niyang pinaputol ang mga iyon sa mga tauhan mismo sa harapan ng babae. Halos mabaliw naman ang nanonood na babae sa ginagawang pagpapahirap kay Arthur. Halos maligo na ito sa sariling dugo pero hindi pa siya nakontento at pinalumpo niya ang lalaki. Lahat ng buto nito ay kanyang pinabali hanggang sa nawalan ng buhay si Arthur. Sa takot ng babae sa brutal na pagkitil ng kanyang mga tauhan kay Arthur, nawalan ito ng malay. Huwag niyong gagalawin yung babae. Si Shaira ang hahatol sa kanya. Mando ni Drake sa mga tauhan na pinahid ang dugong tumalsik sa kanya. Yes sir. Kayo na ang bahala sa lalaking yan. Dating gawi. Baling naman ni Drake sa wala ng buhay na si Arthur. Binigyan niya naman ito ng chance na makahingi ng tawad kay Shaira sa mga nagawa nitong kasalanan habang kinukuhanan ng video. Kung wala itong awa sa asawa at anak, pues wala din siyang awa rito. Pagkaalis ni Drake, tsaka dumating ang 3 tauhan ni Arthur at pinaputukan ng mga ito sina Bogie. Hawak na noon ng 3 si Vanji, pero dahil hindi inaasahang darating ang kalaban ay parehong sugatan ng 3 dahil sa tama ng baril. Hindi tinigilan ng mga ito hanggat hindi nakukuha si Vanji at Arthur na agad isinakay sa kotse at idinala sa hospital. Itinawag ng isang tauhan ni Arthur sa ama nito ang nangyari, kaya ganoon na lang ang pagkagimbal ni Mr. Morales sa sinapit ng anak niya. Buhay pa si Arthur nang isugod sa hospital at nawala lamang pala ito ng malay sa matinding inabot mula sa kaaway. Ganoon din si Vanji. Alam ni Mr. Morales na maraming may inggit sa kanyang anak, kaya naisip nitong maaaring kalaban sa negosyo ang gumawa noon kay Arthur. At hindi titigil ang lalaki hanggat hindi na parurusahan ang gumawa noon sa anak niya. Agad namang tinawagan ni Leo ang amo upang ibalitang pagsulpot ng mga kalaban at heto lahat sila'y may tama ng baril. Ano? Gulat na sigaw ni Drake na hindi makapaniwala.
Paanong natunugan sila ng mga kalaban? Nagmamadaling bumalik si Drake sa pinagmulan at wala na nga si Arthur doon, maging ang babae. Ang nais niya ngayon, sundan kung saang hospital dinala ang lalaki. Subalit sugatan din ng kanyang mga tauhan. Kaya inuna muna niya itong ipagamot. Tsaka siya tumawag ng backup upang masundan si Arthur. Hindi siya papayag na mabuhay pa ito. Mommy, Daddy! Mahinang boses ni Gavin nang magising at umiiyak. Mabilis na lumapit si Shaira at niyakap ang kanyang anak upang pakalmahin. Maaaring na trauma ang bata. Sa tuwing magigising kasi ito, umiiyak at siya'y tinatawag. Nang tumahan, dinala niya sa labas si Gavin upang pakainin. 8:00 na iyon ng umaga, kaya nakapagluto na siya. Maliban sa gwardya, ay sila lang naman ang nasa loob ng bahay. 1 linggo na rin ang lumipas, nananatili silang mag-ina sa pudar ni Drake. Nagpaalam na siya sa binata na aalis na dahil nag-aalala din siya sa kanyang kapatid, pero hindi pumayag ang lalaki lalo na at naitaka si Arthur. Napanood niya ang brutal na ginawa ni Drake kay Arthur, kaya naman panatag na ang kanyang kalooban. Mabuhay man ito, alam niyang hindi na sila masasaktan ni Arthur dahil lumpo na ang lalaki. Sa totoo lang, habang pinanonood niya ang video, kahit papaano'y parang kinurot ang kanyang puso. Minahal niya si Arthur, ngunit hindi ito naging kontento sa kanya. Sa huli, nanaig pa rin ang kanyang pusong ina. Nandoon ang matinding pagkamuhi para sa lalaki at walang kapatawaran ang ginawa nito sa anak niya. Kaya pakiramdam ngayon ni Shaira, naiganti niya na ang ginawa sa kanila ni Arthur. Alam niya na kung humihinga man ito ngayon ay isa na itong imbalido. Walang kamay at paa, wala na itong silbi. Habang buhay nitong pagsisisihan ang pananakit sa kanila at pagpili sa kabit nito. At sila ni Gavin ay mamumuhay na sila lang dahil kailanman hindi niya na ito kailangan. Habang pinapakain ng kanyang anak, dumating naman si Drake. Natuwa siya pagkakita sa lalaki dahil bihira sila nitong dalawin sa bahay. Marami din kasing inasikaso ang binata kaya nauunawaan niya iyon. Tito Drake! Masuyong salubong ni Gavin. Close na ito sa lalaki dahil sa tuwing dadalawin sila ay may mga pasalubong ito sa anak niya. Mabilis na kinarga ng binata si Gavin habang kinakamusta. Sinabi ng bata na napaginipan nito ang ama kagabi na umiiyak at tinatawag siya, kaya nga nagkatinginan sila ni Drake. Sinabi naman kaagad ng lalaki na ang panaginip walang katotohanan dahil bunga lamang iyon ng ating mga iniisip. Inaliw din ito ni Drake upang mawala sa isip ng bata ang masamang napaginipan kagabi. Nabalitaan kong dinala sa Amerika ng biyenan mo si Arthur para doon ipagamot. Pagbabalita sa kanya ni Drake, kasalukuyan ng naglalaro si Gavin, hindi kalayuan sa kanila. Si Vanji, kasama ba siya? Na-confine din sa hospital at hindi makausap. Tulala't wala sa sarili, kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. Kahit alam kong kumikilos sa mga tauhan ni Mr. Morales para hanapin kung sinong may kagagawa nito sa anak niya. Marahas siyang napabuntong hininga. Ano pa bang aasahan niya? Natural, kakampihan ng amang masamang anak. Noong tinatawagan ni Yaya ang abuelo ni Gavin at sabihing nilalatigo ang apo, ang tanging sagot lang nito ay busy ang lalaki. Kanino pa ba magmamana sa masamang gawi si Arthur, kundi sa kanyang ama? Nabubuhay ang mga ito sa kapangyarihan ng pera. Kung gano'n, pwede na ba kaming umuwi ni Drake? Nag-aalala na ako sa kapatid ko. Hindi naman pwedeng habang buhay na lang kaming nandito. Isa pa, ikaw na rin ang nagsabing may misyon ka pa. Anya kay Drake na nagpapaalam. Sinabi na sa kanya ng lalaki kung anong buhay mayroon ito. Hawak ng Tito William nito ang si Drake at nauunawaan niyang tungkol dito. Kaya ngayong okay na ang lahat, gusto niya nang mamuhay ng normal. Naisip ni Drake na baka kaya hanggang ngayon hindi pa niya hinayaang umalis ang mag-ina, yun ay dahil mahalaga ito sa kanya. Napalapit na sa kanyang mag-ina sa maiksing panahon. Ngunit alam niya sa sarili na makakakilos siya ng maayos kapag wala na ito sa kanyang tabi at mapapanatag sa banta ng kanyang tiyuhin. Ipahatid ko kayo kay Leo at bibigyan kita ng proteksyon. Gusto kong malaman kung saan kita pupuntahan sa oras na gusto kitang makita. Sa huli ay pumayag na rin si Drake pero ayaw niyang bigyan ng wakas ang ugnayan nila. Bagkus, nais niyang mas palalimin pa iyon. Ngumiti si Shaira. Salamat Drake pero hindi na kailangan. Di ako papayag. Kunin mo to.
Nag-abot si Drake ng cellphone sa babae. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Or kung hindi man, ikaw ang tatawagan ko pag gusto ko kayong makita ni Gavin. Tsaka Shaira, paalala lang mag-iingat ka. Ginanap ni Drake ang palad ng dalaga matapos iabot ang cellphone dito. Mahigpit namang yumakap si Shaira kay Drake habang nagpapasalamat. Kaya gano'n na lang ang pagkatulala ng binata na hindi inaasahang gagawin ni Shaira. Dahil wala na sa poder ni Drake sina Shaira at wala na rin naman siyang nakuha na kahit 5 duling sa asawa, kinailangan ni Shaira na magtrabaho dahil nagbabayad siya ng upa sa bahay, ilaw at tubig. Naisipan din kasi niyang lumipat ng bahay. Sakaling bumalik si Arthur, hindi sila matutunto nito kaagad. Pero dahil hindi siya nakatapos ng kolehiyo, ay hindi rin siya makapagtrabaho sa malalaking kumpanya. Madalas ay kinakapos sila. Never din siyang tumanggap ng tulong mula kay Drake, lalo't nalaman niyang ayaw sa kanya ng tiyuhin nito. Ni dumalaw sa kanila ni Gavin, bihira lang nitong gawin, bilang iwas sa gulo at nauunawaan niya iyon. Nagdoble sikap na lang siya para mairaos ang pangangailangan nila araw-araw. 8 buwan ang lumipas at sa awa ng may kapal ay nakaraos naman sila. Working student ang kapatid niya na madalas nakapag-aabot sa kanya ng pera, pambayad ng bahay at tubig, kaya malaking bagay din iyon. Ate, huminto na muna kaya ako sa pag-aaral. Tulungan na muna kitang magtrabaho. Isang gabi habang naghahapunan sila ay sabi ni Scott sa kanya. Nagulat naman si Shaira. Mas matutulungan mo ko kapag nakapagtapos ka sa pag-aaral. 1 semester na lang naman, Scott. Tapusin mo na. Nagtitipid naman tayo. Kahit kung minsan nagipit sila, hindi niya inaalis si Yaya dahil ito ang nag-aalaga kay Gavin kapag wala siya. Hindi niya kasi pwedeng dalhin sa trabaho ang anak niya. Pero nakikita ko naman kung gaano kayo nahihirapan. Sagot naman ni Scott. Mami, tutulungan na lang po kitang magtrabaho kasi naawa na po ako sa inyo. Hindi nakatiis si Gavin na sumingit sa usapan. Binalingan niya ang anak at hinaplos ang mukha nito. Nagkatinginan pa silang magkapatid. Natutuwa siya sa kanyang anak dahil nauunawaan nito ang kanilang kahirapan. Nung mag-asawa pa sila ni Arthur, hindi siya nawawalan ng pera. Subalit ngayon, wala na siyang pakailan pa sa kayamanan nito. Sinabi niya sa kanyang sarili na kaya niyang buhaying mag-isa ang anak niya na hindi kinakailangan si Arthur. Alam mo, Gavin, kung gusto mong tulungan si Mami, dapat bilisan mong lumaki. Kumain ka ng marami. Singit ni Yaya na nilagyan pa ng kanin at ulam ang plato nito. Yes, Yaya, kain po ako ng marami. Paglaki ko, lalabanan ko si Daddy. Hindi niya na po ako masasaktan. Napamulagat siya sa narinig. Halatang nagtanim ng sama ng loob si Gavin sa sarili nitong ama. Alam niyang sa paglipas ng mga araw, hindi nito nakakalimutan ang masakit na ginawa ni Arthur dito. Good evening. Patapos na silang kumain nang biglang may boses mula sa nakaawang na pintuan sa sala. Tito Drake! Namilog ang mga mata ni Gavin nang makita si Drake. Yun kasi ang dumating kasama ang 2 tauhan na si Leo at Bogie. Iniwan agad nito ang kinakain tsaka masayang sinalubong ang lalaki. Nakita kasi nitong maraming pasalubong ang lalaki. Tito, akin po lahat yan? Excited na tanong ni Gavin. Yes, sa'yo lahat yan. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Na-miss mo ba ako? Syempre po, miss din kayo ni Mommy. Pambubo ko nito sa kanya. Napapangiti lang siya sa kadaldalan ng anak niya. Inaya niyang kumain ng 3 bagong dating na nagpaunlak naman sina Bogie at Leo. Mabilis na dumulog sa mesa at kanya-kanyang kuha ng plato. Pero isang sit-sit lang ni Drake sa 2 at masamang tinapunan ng tingin ay parang maamong tupa na ibinalik ang plato sa pinaglalagyan. Sir naman, nakakagutom. Gabi na kaya galing pa tayo ng misyon. Reklamo ni Bogie, nagkakamot ito ng ulo. Hayaan mo na, Drake, at marami naman akong niluto. Ang sabi ni Yaya. Kuya Drake, dito ka na tabi kayo ni ate. Sakto tapos na ako. May panunodyo ang boses ni Scott na tumayo, bit-bit ang plato na tinungo ang lababo. Pati si Yaya Saling tumayo na rin para makaupo ang 2 kasama ni Drake. Talagang gutom ang 2 dahil nilantakan nito ang kanin at ulam. Hindi naman kumain si Drake kundi hinintay siyang matapos. Bago nagtungo sa lugar na iyon si Drake,
Tapos ang kanyang misyon sa tiyuhin. Napatay niya na si Mr. Gamboa na siyang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. At ngayon oras na para harapin niya ang kanyang sariling buhay. Nagbitaw na siya sa kanyang trabaho bilang tauhan ng tiyuhin kahit na anong pigil nito sa kanya at tinakot siyang hindi hahayaang maging masaya at itinakwil pa siyang pamilya. Drake, salamat naman at napadalaw ka. Akala ko nakalimutan mo na kami ni Gavin. Matapos kumain, lumabas sila ni Drake para makapag-usap ng maayos. Seryoso itong tumitig sa kanya. Araw-araw ko kayong iniisip ni Gavin at nag-aalala ako, lalo na ngayong nakabalik na ng Pinas si Arthur at pinahanap ka uli. Kaya nga nagbitaw na ako kay Tito William para mabantayan kayong mag-ina. Hanggang ngayon pala, pinasusubaybayan pa rin ito si Arthur. Kinabahan siya nang marinig ang pangalan ng dating asawa. Oras na para makipaghiwalay ako sa kanya ng tuluyan. Saad niya sa matapang na boses. Matagal na siyang nagpasa ng petisyon sa korte para sa legal separation nila ni Arthur. Naghain siya ng maraming ebidensya. Una, ang pakikipagrelasyon nito sa iba. Pangalawa, ang pananakit nito sa kanilang mag-ina. Kaya agad iyong naaprubahan at ngayon pirma na lang ni Arthur ang kulang at makakalaya na siya ng tuluyan sa lalaki. Mabuti kung ganoon. Shaira, gusto ko sanang bumalik kayo sa poder ko. Nag-aalala ko sa inyo. Hindi ako papayag na makuha ka uli ni Arthur. Hinawakan ni Drake ang palad niya at tumitig sa kanya ang malamlam nitong mga mata. Drake, hindi pa ngayon hanggat hindi pa kami naghihiwalay ni Arthur. Pero mahal kita. Hindi ka mawala sa isip ko. Palagi mo na lang akong pinag-aalala. Gusto kong bantayan kayo ni Gavin 24/7 at magagawa ko lang yun kapag nasa tabi ko kayong dalawa. Nabibiglang sabi ni Drake. Late niyang na-realize ang lumabas sa bibig niya. Mahal mo ko? Tila nabingi si Shaira sa kanyang narinig kaya inulit niya iyon. Matapang lang si Drake pagdating sa kalaban pero sa tunay niyang damdamin, naduduwag siya. Sinabi ko ba yun? Nag-iwas si Drake ng tingin kay Shaira. Oo kaya, kasasabi mo nga lang ngayon eh. Kaya pala, palaging puno ang messenger ko. Kaya pala kapag hindi ko nasasagot ang tawag mo, sobra kang nag-aalala. Kasi mahal mo ko. Nakangiting pangbubus ka ni Shaira. Matagal na hindi nagsalita si Drake. Tinatantya ang sasabihin. Nang hindi makatiis, hinila nito si Shaira sa sulok ng veranda dahil dama ni Drake na may mga matang nakatingin sa kanila. Ang dalawang tauhan. Teka, bakit? Nagulat naman si Shaira. Huwag kang magsalita. Ganito na lang. Total ay ayaw mong sumama sa akin ay dito na ako titira. Matapos siyang ikubli nito sa mga halaman ay sabi ni Drake. Pero Drake, maliit lang tong bahay. Wala ngang aircon dito. Yung isang kwarto, 3 kaming natutulog. Si Yaya, ako at si Gavin. Sa iisang silid lang kami. Payag ka bang katabi mo si Scott? Malikot matulog yun. Nakangiti niyang sabi. Pero gusto niya yung ideya ni Drake na dito sa bahay nila mag-stay. Okay lang. Kahit sa sofa ako matulog, walang problema sa akin. Basta kasama ko kayo at alam kong ligtas kayo. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Ang daming lamok dito. Pagkasabi noon, hinawakan na siya nito sa kamay papasok sa loob ng bahay. Tsaka pa lang niya napansin ang 2 tauhan ni Drake na kanina pa nakasilip sa kanila. Nakatikim tuloy ito ng tigi-isang batok mula sa amo. At ang premyo, sa labas matutulog ang 2. Siya naman ay napapangiting sumunod sa lalaki papasok. Pangalawang gabi ni Drake sa bahay ni Shaira at hirap siyang makatulog. Sinilip niya ang mag-ina sa kwarto at tulog na ang 2. Natigilan siya saglit sa pagkakatitig kay Shaira. Napakaganda nito habang tulog. Kaya naman kumuha siya ng kumot at itinakip sa babae. Si Gavin naman, mahimbing na natutulog sa tabi nito. Bigla ay naging maalinsangan ang kanyang pakiramdam. Pakiwari ni Drake, sinilaban siya kaya nagmamadaling lumabas ng kwarto. Hindi pa siya nakontento, binuksan ng malaking pinto upang lumanghap ng sariwang hangin. Nang may nakita siyang aninong tumalon mula sa bakal na gate. Wala noon si Leo at Bogie dahil pinauwi niya muna. Mabilis niyang kinuha ang baril sa ibabaw ng center table at hinabol ang lalaki bago pinaputukan. Umakyat siya sa gate at tinalon din iyon para lang maabutan ng lalaki. Nang makarinig ng putok ang naturang lalaki, natakot itong napaluhod sa simento. Bago pa man niya maabutan, totoong patatamaan niya ito ng bala kung hindi ito huminto.
Sir, wag mo kong patayin. Inutusan ako ni Boss William para manmanan ng bawat kilos mo. Takot na takot ito. Alam ng mga tauhan ng tiyuhin na wala siyang sinasanto. Malakas na suntok ang pinakawalan niya na tumama sa mukha ng lalaki. Rason para mabuwal ito. Sabihin mo kay Tito, hihintayin ko siya bukas sa rooftop ng El Grande Hotel. Magtutuos kaming dalawa. Alam kong may binabalak siyang masama kay Shaira. Paulit-ulit itong tumango. Oo sir, makakarating sir. Takot nitong Saad na mabilis tumayo at kumaripas ng takbo. Sa di kalayuan, may naghihintay pang sasakyan sa lalaki. Matagal siyang nakatayo sa labas at hinahabol ng tingin ng sasakyan ng mga ito. Tsaka pa siya pumasok sa loob ng bahay. Drake, sino sila? Sa dilim may boses ni Shaira. Nagising marahil sa putok ng baril niya. Bukas, aalis tayo rito. Tauhan ni Tito ang nagmamanman sa atin. Alam kong galit siya sa pag-alis ko sa grupo. Drake, nag-aalala ko para sa'yo. Baka dahil sa akin mapahamak ka. Shaira, kaya ko ang sarili ko. Kayo ni Gavin ang inaalala ko kaya pwede ba? Huwag nang matigas ang ulo. Sundin mo na lang ako. Mas safe kayo ni Gavin sa tabi ko. Nilapitan ni Drake ang nag-aalalang babae. Inalalayan niya na itong pumasok sa loob ng kwarto upang bumalik matulog. Ngunit hindi na dalawin ng antok si Shaira. Isang oras na yata ang lumipas na nakahiga lamang siya at pabaling-baling sa higaan. Natatakot siyang bumalik ang tauhan ng tiyuhin ni Drake. Nag-aalala siyang masaktan sila ng kanyang anak at kapatid. At natatakot siyang may masamang mangyari sa lalaki. Dapat siyang lumayo dito para hindi nito ikapahamak. Kung mawawala sila sa poder ni Drake, babalik ito sa tiyuhin at alam ni Shaira na iyon ang makakabuti para sa kanila. Pero bakit ganoon? Ayaw ng puso niya. Halos magdamag siyang nag-iisip sa dapat niyang gawin kinabukasan. Ni hindi na nga niya namalayang nakatulugan na lang pala niya iyon. Wala na si Gavin sa kanyang tabi ng magising kinaumagahan. Kaya naman sa pag-aalala, mabilis siyang bumangon at malalaki ang hakbang na lumabas ng kwarto. Gavin anak! Tawag niyang napatigil. Sakto noong patungo sa sala si Drake. Nakatapi lang ng tuwalya ang ibabang parte ng katawan. Walang pang itaas at nagpupunas ng basang buhok. Pagkakita sa kanyang napatigil din ito. Tulala siyang binibilang ang abs nito sa tiyan at para siyang tangang napapalunok. Nang maalala ang nakita sa loob ng banyo noon na siyang itinatago nito sa ilalim ng towel na iyon, napatalikod siya. Kay aga-aga, ang init ng kanyang pakiramdam. Drake, pwede bang magbihis ka? May bata dito sa loob ng bahay. At ikaw rin Shaira dahil wala kang bra. Nandito ang mga tauhan ko. Napatakip bigla ang babae sa kanyang harapan at malalaki ang hakbang papasok sa loob ng kanilang silid. Narinig pa niyang mapang-asar na kumakanta si Bogie nang maabutan silang nag-uusap sa sala. Dali-dali niyang inayos ang sarili bago lumabas ng kwarto at tinungo ang kusina. Katabi kasi nito ang banyo. Doon ay naghilamos siya at nag-toothbrush. Nasa kusina na ang lahat, maliban kay Scott dahil may pasok ito sa school. Ang kanyang anak ay nakakandong pa kay Drake. Ang dalawang tauhan ng lalaki pasimpleng nagkatinginan at nagpalitan ng ngiti. Pagkakitang nagkatitigan silang dalawa ng binata. Ang tamis nitong kape ko, Bogie. Tikman mo, ang sabi ni Leo. Mas lalo tong kape ko, strawberry flavor. Alam mo yun kapag ininom mo to, mapapapikit ka sa tamis at mapapasabi ka ng, mahal kita, Shaira. Muntik na siyang matawa sa kalukuhan ni Bogie. Naalala niya kasi ang sinabi ni Drake noong nakaraang gabi. Alam niyang inaasar nito ang amo. Si Yayay natawa ng mahina habang nagtitimpla ng kape. Si Gavin ay napahagik-gik sa dalawang alaskador na sina Leo at Bogie. Seryoso naman si Drake na tiningnan ng dalawang tauhan bago nagsalita. Pagkatapos ninyong mag-almusal, tawagin ninyo si Dindo. Maaga ninyong ilipat sa bahay ko ang lahat ng mga gamit ni Shaira. At pagkatapos, pwede na kayong bumalik sa pamilya ninyo. 1 buwan kayong bakasyon. Saad nito't humigop ng kape. Boss, sir, wag naman, nagbibiro lang ako. Totoo naman kasi yung sinabi ko. Pinalalakas ko lang ang loob ninyo. Please, ayokong magbakasyon. Marami kong babaeng binubuhay. Pagmamakaawa ni Bogie. Hindi sumagot si Drake. Seryoso pa rin ito. Napatingin siya sa gawin ng lalaki. Tinatawanan lamang ni Gavin ang nagmamakaawang tauhan ni Drake kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Nang magtamang muli ang mga mata nito ay pasimple siyang nginitian. Si Leo naman ay tuwang-tuwa sa bakasyong sinabi ng amo.
Habang sa mga sandaling yon, kinausap ni Arthur si Attorney Agustin upang ayusin ang ipapamana niya kay Gavin. Kahit nasa maayos na ang kanyang asawa sa kamay ng anak ng isang Drake L. Grande, gusto niya pa ring maging maayos ang asawa at anak. Kaya ang lahat ng kanyang mga ari-arian ipinamana niya kay Gavin. Alam niyang walang kapatawaran ng kanyang ginawa at labis niyang pinagsisisihan ang kanyang naging kalupitan sa kanyang asawa at anak. Kung bakit huli niya nang na-realize ang kanyang mga pagkakamali. Mahal niya pa rin si Shaira at sa kanyang sarili, kailangan niya ito ngayon. Sa ngayon ay okay na siya. Nakakalakad, buo ang katawan, maging ang mga daliring dinurog ni Drake. At dahil iyon sa kapangyarihan niya sa pera. Ngunit alam niyang kailanman hindi na maibabalik ang kanyang mag-ina. Ang takot at galit na itinanim niya sa puso ng mga ito ay mananatiling nakatatak sa isipan ng dalawa. At siya, mamumuhay ng mag-isa, malungkot at walang pamilya. Nang makipagkita si Arthur kay Shaira, inisip ng babae na ito na ang pagkakataon upang tuluyang lumaya mula sa dating asawa. Nagpumilit na sumama si Drake pero sinabi ni Shaira na solo siyang makikipagkita sa lalaki. Pumayag si Drake. Ngunit kasama niyang 2 tauhan. Nagkita sila sa mataong lugar at kasama nito ang abogado ng pamilyang Morales. Pero bago yon, hiniling ni Arthur sa 2 tauhan ni Drake na makapag-usap sila ng solo. Dumistan siya ang 2, ngunit nanatiling nakamata sa kanila. Oras na may gawin sa kanya si Arthur, hindi ito sasantuhin ni Nadindo at Leo. Shaira, patawarin mo ko. Kasabay noon, lumuhod si Arthur sa kanyang harapan at umiyak na hindi inaasahan ng babae ni hindi siya makapaniwala. Shaira, ngayon ko lang na-realize sa mga pagkakamali ko. Gusto ko sana bago ko bumalik ng Amerika, mapatawad mo man lang ako. Nakita kong masaya ka na kay Drake at alam kong mahal mo na siya. Siyang nakapagbigay ng mga bagay na pinagkait ko sa'yo. Lalayo ako para sa ikaliligayan ninyong 2 ni Drake dahil alam kong magiging masaya kayong 2 ni Gavin sa piling niya. Pero Shaira, kahit kapatawaran mo na lang sana para sa akin. Maling-mali na sinaktan ko kayong mag-ina. Patawad. Tsaka ito humagulgol. Naantig ang puso niya sa nakitang ayos ni Arthur. Nakaluhod sa kanyang paanan at humahagulgol. Wala itong pakailam sa mga taong nakakakita sa kanila. Bakit nga ba sila umabot sa puntong ito ng dating asawa? Arthur, pinapatawad na kita. Salamat kasi na-realize mo na ang mga pagkakamali mo. Pero bago ka bumalik sa Amerika, gusto ko sanang pirmahan mo to. Agad niyang ibinigay sa nakaluhod na lalaki ang dokumentong nagpapatunay ng kanyang kalayaan. Walang pag-aalinlangang pinirmahan iyon ni Arthur. Nakiusap pa itong makita si Gavin sa huling pagkakataon at hindi naman siya tumanggi. Anak pa rin ito si Gavin at may karapatan si Arthur sa bata pero hanggang doon na lang yun. Matapos nilang makapag-usap ng maayos ni Arthur, pinirmahan nito ang legal separation nilang 2 at may inabot sa kanyang files ang abogadong kasama ni Arthur. Nagulat pa si Shaira dahil nakasulat doon na ibinabahagi nitong lahat ng may iwang kayamanan ni Arthur dito sa Pilipinas. Umiling siya, hindi niya iyon kailangan. I'm sorry, hindi ko matatanggap to. Please, Shaira, alam kong kayang ibigay ni Drake lahat sa inyo ni Gavin. Pero aanhin ko ang lahat ng to. Mag-isa na lang ako. Walang pamilya kaya magpapakalayo ako. Tanggapin mo to para sa kapanatagan ng loob ko. Nakikiusap sa kanya si Arthur na hinawakan pa ang kanyang kamay. Pero mabilis na lumapit si Leo at pinalis ang palad ni Arthur. Pasensya na, pero ang sabi ni boss, bawal hawakan ng mahal na prinsesa. Sabi ni Leo kay Arthur at hinarang pa ang katawan. Okay, I'm sorry. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Namiss ko ang asawa ko. Tugon ni Arthur kay Leo sa malungkot na boses. Sorry ka rin pero pagmamayari na ni boss yan, kaya lumayo ka ng kaunti. Mando ni Leo. Walang nagawa si Arthur kundi ang umatras. Lihim na natatawa si Shaira. Hindi naman talaga ito inutusan ng ganoon ni Drake. Gawa-gawa lang iyon ni Leo. Mabutit mabait na si Arthur ngayon. At sa pagpupumilit ni Arthur sa kanya, ay pinirmahan niya na iyon. May punto naman si Arthur. Anak nito si Gavin at hindi pa rin natiis ng ama ang anak. Sa araw na yon, kasama pa nila si Arthur pauwi sa bahay upang makipagkita kay Gavin. Nasa ibang kotse ang mga ito at dahil lumipat na sila sa poder ni Drake ay nasa bahay ngayon ng lalaki. Muling nagkaharap ang 2.
Tahimik si Drake nang makitang bumaba sa sasakyan si Arthur. Kasama pa rin ang driver at ang abogado. Si Gavin naman natakot sa ama na yumakap kay Drake. Nasaktan si Arthur pero naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang anak. Siya ang nagtanim ng takot sa puso nito. Anak, patawarin mo si Daddy. Pwede ba kitang mayakap sa huling pagkakataon? Pagkakita ni Gavin sa mabait na aura ng ama na masasaluha ang mga mata nito. Hindi mo na po ba ako sasaktan, Daddy? Tanong ng inosenteng bata. Hindi anak, gusto lang kitang mayakap. Promise hindi kita sasaktan. Magpapakalayo ko ng mag-isa at kahit kailan, hindi na magpapakita pa sa inyo ng mami mo. Umupo ng paluhod si Arthur at ibinuka ang dalawang bisig na umiiyak habang humihingi ng tawad kay Gavin. Tumingin sa ina ang bata at tinanguan ito ni Shaira. Pagkatapos ay tumingin naman ito kay Drake. Katulad ni Shaira, tinanguan din ito ng lalaki. Nang maramdaman ng bata na pinapayagan nila itong lumapit sa ama, mabilis nitong nilapitan si Arthur na niyakap at nag-iyakan ng dalawa. Alam ni Shaira na sa pagkakataong yun, napatawad na rin ng kanilang anak ang ama nito. Tulad niya, inaantay lang nilang humingi ng tawad ang lalaki at pagsisihan ng mga kasalanan. Wala pang 2 buwan, simula nang tuluyang magpaalam sa kanya si Arthur pabalik ng Amerika. Dahil inayos lamang nito ang mga naiwan dito sa Pinas, ay malaya silang nagpakasal ni Drake at nagsama ng matiwasay. Nagtayo ng negosyo ang mag-asawa na siyang inaasikaso nito ngayon. Sa totoo lang, maraming beses na nakatanggap ng pananakot si Drake sa tito nito, pero hanggang salita lamang ang lalaki. Ang totoo kasi, hindi nito magawang saktan ng pamangkin. Na sa katagalan, tinanggap na lamang nito na gusto nang tumiwalag sa karimlan ni Drake at magbagong buhay at bumuo ng pamilya. Wala nang nagawa pang Tito William nito, lalo na ngayong kailangan nito si Drake dahil dinapuan ng malubhang karamdaman. Ito rin ang naging rason kung bakit tila nagsisisi na rin ang lalaki sa dami nitong ipinakitil na buhay. Kaisa-isang nalalapit na pamilya ni Drake si Tito William dahil matagal na itong iniwan ng asawa at anak. Ayaw kasi ng mga ito sa trabahong masama ng lalaki at takot masangkot sa gulo. At ngayong mahina na ito, na tanging si Drake lang nag-iisang sumisilip dito. 5 taon pa ang lumipas, simula nang ikasal sila ni Drake at wala nang naging balita si Shaira kay Arthur, maging sa babae nitong si Vanjie. Maaaring masaya nang nagsasama ang dalawa sa Amerika. Sana nga dahil hangad niya ring maging masaya ang lalaki bilang nagbagong buhay na ito. Minsan, hindi maiwasang magtanong sa kanya ni Gavin noon tungkol sa ama. At marahil sa kabila ng ginawa ni Arthur sa anak, nanatili sa puso ni Gavin si Arthur. Sa madaling sabi, minahal ni Gavin ang daddy kahit na binusog sila ng pagmamahal ni Drake. Kahit na may anak na silang dalawa ngayon, naging pantay naman ang pagmamahal ng lalaki sa mga anak at kay Gavin. Alam mo, kung hindi kita nakilala or kung hindi ka pumasok sa loob ng CR nung time na yun, siguro hanggang ngayon, isa pa rin akong kriminal. Isang araw, saad sa kanya ni Drake. Malambing nitong idinikit ang katawan sa kanya. Naalala niya ang sandaling yun at seryosong tumingin sa kanyang asawa. Marami nang nangyari sa kanila ni Drake sa loob ng 5 taon, pero tila hindi pa siya nakakapagpasalamat sa pagligtas nito sa kanyang buhay, sa pagtanggap sa kanila ni Gavin at sa lahat ng mga nagawa nitong kabutihan sa kanya na hindi nagawa at naipadama ni Arthur. Sobrang blessed niya sa pagkakaroon ng Drake sa kanyang buhay. Dahil ito yung tipo ng lalaki na handang gawin para sa kanya. Salamat Drake dahil minahal at inalagaan mo kami ni Gavin. Sobrang thank you. Mahal na mahal kita. Sabi na yumakap siya sa asawa. At salamat din dahil minahal at inalagaan mo ko. At higit sa lahat binigyan ng 2 anak. Tukoy nito sa kanilang twins na naging bunga ng kanilang pagmamahalan ni Drake na ngayon mag-4 na taon na. I love you, Shaira. Nakangiting dinampian siya nito ng matamis na halik sa labi. Masuyo at maalab na ginantihan niya rin iyon ng masuyong halik. Hindi ito nakatiis at mahigpit siyang niyakap. Nasa ganoong tagpo sila nang bumukas ang pinto at iniluwa ang magtatatlo ng sina Sapphira at Kaiser, ang kanilang kambal. Dahil dito, naitulak niya ang asawa sa pagkagulat. Araw-araw naman silang naglalambingan na dalawa, pero ngayon lamang sila nahuli. Mabuti na lang din walang napansin ng 2 bata dahil nag-aaway ito sa iisang laruan. Si Sapphira kasi naturingang babae.
Gusto ang lahat ng laruan ng kambal nitong si Kaysor, kaya nauuwi sa away ang laro ng dalawa. To the rescue naman ang ama sa nagsusumbong na anak dahil umiiyak na ito na tila ba aping-api. Never kasi itong nagpapatalo sa kapatid kahit na alam sa sariling ito ang mali. Nauunawaan naman nila iyon ni Drake dahil mga bata lang sila, madaling kausapin at pasunurin. Nagkaayos din naman ang dalawa dahil nagparaya si Kaysor na ibinigay na lamang ang gustong laruan ng kapatid. Nag-shake hand ang dalawa at nagyakap kaya solve ang problema. Si Gavin naman, isinama ng Tito Scott nito at magka-vibes ang dalawa kaya madalas kapag ganitong weekend ay sila lamang sa bahay. Nang lumabas ang dalawang bata sa kwarto, itinuloy nilang naudlot na labing-labing kanina hanggang sa humantong sila sa ibabaw ng kama at ipinadama ang kanilang malalim na pag-ibig sa isa't isa. Ang goal nilang mag-asawa, magdagdag ng anak para mas lalong masaya.